Isang araw, may isang binatang nagngangalang Kudo. Siya ay isang hamak na empleyadong maliit lang ang sinasahod, kahit na mayroon namang diploma. Ngunit sa kabila ng paulit-ulit na pagsampal sa kanya ng kahirapan, ay nagawa pa rin niyang mapaibig ang kanyang napakagandang kasamahan sa trabaho. Nagsimula ang lahat sa isang karaniwang umaga nang ang magandang si Reiko ay bumangon sa kama upang mabilis na manigarilyo bago maghanda sa pagpasok sa trabaho. Pagkaalis ng bahay, napansin niya ang ilang residente na nanunood ng balita tungkol sa kumpanyang Generic Terra, na di umano'y nakatuklas ng paraan para may upload ang alaala ng tao at makamit ang immortalidad. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa opisina, kung saan agad na ipinunto ni Lee na huli siya sa karaniwang oras. Nang susubukan na niyang mag-clock in, bigla siyang siningaitan ni Kudo upang maunang mag-slot ng card. Dahil dito, nahuli siya ng 1 minuto at nagreklamo habang iniabot ang mga bagong house listing. Sinubukan siyang iwasan ni Kudo sa pag-asang palalampasan niya ito, ngunit nang patuloy siya nitong tawaging isip bata, nag-alok ang binata na ilibre siya ng tanghalian bilang paumanhin. Habang nag-uusap sina Kudo at Lee tungkol sa nostalhikong kapaligiran ng kanilang lungsod, napansin ni Reiko na tila hindi natugma ang grado ng kanyang salamin. Paglipas ng ilang oras, dinala niya si Kudo sa isang bagong restaurant upang subukan ito, ngunit tumanggi ang binata at hinayla siya patungo sa kanilang nakasanayang kainan. Nang makita ang nadismayang mukha ng chick, inilapit ni Kudo ang dumpling sa mukha nito upang kumbensihing mas masarap ito sa anumang pagkain, subalit muling sumakit ang mga mata ni Reiko. Nang makita ang gamot sa mata na ginagamit ng chick, nagbabala si Kudo laban sa kumpanyang gumagawa nito dahil ang bagong CEO raw nito ay mukhang ladyboy na mahilig sa lip filler. Matapos pag-usapan ang isang apartment na matagal nang walang nangungupahan, nagsimula na silang maglakad pabalik, ngunit nang tanungin ng chick kung pwedeng magtsaa muna sila sa natitirang oras, sinabihan siya ng binata na magpatingin na lang ng mata. Pagkatapos ng kanyang check-up, bumalik si Reiko sa opisina at pinuri naman ni Lee dahil mas maganda ang hitsura nito nang walang salamin. Nang hingi ng opinyon ni Kudo, sinabi nitong hindi lang siya ang hindi natutuwa sa katotohanang mas bagay sa chick ang may salamin. Kalaunan sa araw na iyon, umakyat sila upang magsunog ng mga lumang dokumento. Habang nag-uunat, nakita ni Kudo ang pyramid ng Generic Terra at nagsimulang magwala sa galit laban sa kumpanya at sa layunin nitong lumikha ng mas modernong mundo. Matapos magsindi ng sigarilyo, sinabi ni Reiko na gusto niya pa ring subukan ang bagong kainan bago ito tuluyang magsara. Ipinahayag naman ni Kudo na ang Kowloon ay isang napaka-nostalhikong lungsod na nabubuhay sa pagmamahal ng mga residente sa lumang paraan ng pamumuhay at palaging binabalewala ang anumang pagbabago. Idinagdag niya pa na ang nostalhikong pakiramdam na iyon ay nagpapaalala sa kanya ng pakiramdam ng pagiging in love. Biglang sinabi ni Reiko na ganoon din ang nararamdaman niya tuwing kasama ang binata. Habang ipinapaliwanag ng chick na hindi ito nangangahulugang mahal niya ito, pinigilan ni Kudo ang sarili na halikan siya at biniro na lang na marami itong kulubot sa mukha. Kinabukasan sa opisina, tinanong ni Lee kung bakit muling nagsuot ng salamin si Reiko, kaya ipinaliwanag nitong huwad lang ang suot niya upang matulungan siyang magtrabaho ng maayos habang hindi pa siya nasasanay na walang suot nito. Nang sabihin ni Kudo na sinusubukan lang nitong itago ang kanyang mga kulubot, nakita ng chick ang mantsa sa damit ng binata at sinubukang linisin ito. Agad namang lumayo ang binata at sinabing may tuntunin siyang palaging hawakan ang numerong 8, 8, tuwing nakikita niya itong nakapinta sa pader. Nang sumapit ang dilim, natapos na rin ni Kudo ang kanyang mga gawain at kinuha ang kanyang Amerikana bago sinabihan ang chick na mag-ayos na para makakain ng hapunan. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin ni Reiko na hindi sila patungo sa nakasanayang spot, ngunit hindi siya pinansin ng binata hanggang sa makarating sila sa isang sikat at abalang restaurant chain sa gitna ng lungsod. Dinala siya nito sa isang food tour upang tikman ang lahat ng kanilang makakain hanggang sa mabusog ng husto ang chick. Bago umuwi, nagpa siya si Kudo na dalhin siya sa isang huling lugar na tinatawag na Goldfish Tea House. Pagkapasok nila, malugod na tinanggap ni Jen si Kudo na parang isang regular na customer at mabilis na kinuha ang kanilang order habang si Reiko naman ay nahuhumaling sa mga goldfish.
Matapos ihain ni Jen ang kanilang iced coffee kasama ang isang plato ng pakwan, agad na kumain si Reiko at nagsindi rin ng sigarilyo bago sinabi kay Kudo na mas masarap ang lasa nito kapag may kasamang pakwan. Nang makita ang gulat na mukha ng binata, tinanong niya kung kakaiba ba ito para sa kanya, ngunit sinabi ni Kudo na may isa ng taong nagsabi sa kanya ng eksaktong mga salitang iyon noon. Sa kanilang pag-alis, ipinahayag ni Jen ang kanyang katuwaan na makitang muling kasama ni Kudo ang kanyang kasintahan. Sinubukan namang ipaliwanag ng chick na magkasama lang sila sa trabaho, ngunit tinawag na siya ni Kudo. Nang banggitin niya ito sa binata, sinabi lang nitong huwag mag-alala bago siya binigyan ng goldfish na aalagaan. Pagkalipas ng ilang araw, nagpasya si Reiko na gugulin ang kanyang Sabado sa pagpipinta ng lumang apartment na pinag-usapan nila noong isang araw. Habang sinusubukan niyang pintahan ang huling dingding, unti-unting nawalan ng malay ang chick, ngunit dumating si Kudo sa tamang oras upang saluhin siya. Matapos bigyan ng malamig na tsaa para sa heat stroke, kinuha ng binata ang brush para tapusin ang pagpipinta habang dahan-dahan namang napagtatanto ni Reiko na mahal niya nga ito. Sa simula ng sumunod na linggo, nakita niya si Kudo na natutulog sa sofa ng opisina at naisip na perpekto itong pagkakataon para asarin ito. Subalit, biglang nagbago ang takbo ng sitwasyon nang hawakan siya nito sa buhok at biglang hinalikan ng marubdob. Sa sumunod na sandali, tuluyang nagising ang binata at itinulak siya palayo bago umalis, sabay sabing inakala niyang siya ay ibang tao. Pagkatapos nito, nagtanong ito ng mga suhestyon para sa tanghalian at casual na umalis, na nagdulot sa chick ng labis na pag-aalala at kalituhan. Nang makitang nagkalat ang mga dokumento ng binata sa sahig, sinubukan niya itong iligpit ngunit napansin ang isang larawan ni Kudo kasama ang ibang tao na nakasungkit sa drawer. Pagkahila rito at nang makitang siya ang kasama sa larawan, nag-clock out siya at nagtungo sa Goldfish Tea House. Habang tinatitigan ang larawan, sinabi sa kanya ni Jen na masaya silang lahat noong gabing kinuha iyon. Naguluhan si Reiko at tinanong kung paano nito nalaman, kaya ipinaalala ni Jen na iyon ang gabing na-engage siya kay Kudo, at siya mismo ang kumuha ng larawan. Habang pauwi, nanatiling tulala si Reiko sa pag-iisip tungkol sa larawan hanggang sa tumawag ang isang tenant upang magreklamo tungkol sa maingay nitong kapitbahay. Matapos makuha ang address, nangako siyang aasikasuhin ito at agad na tinunton ang apartment ng maingay na kapitbahay. Pagkapindot niya sa bell, isang napakaraming nakakatakot na teddy bear mula sa mga horror movie ang biglang naglaglagan palabas, na halos magdulot sa kanya ng atake sa puso. Sa sandaling iyon, gumapang palabas si Yao Mei at sinubukang ipaliwanag na kailangan niya pang gumawa ng daan-daang piraso nito. Ilang sandali pa, inalok siya ni Yao Mei ng isang tasa ng tsaa habang patuloy na ipinapaliwanag kung bakit ginawa niyang pagawaan ng manika ang kanyang tirahan, bago napansing tila hindi nakikinig si Reiko. Nang mag-alok ito na kukuha ng gamot sa sakit ng ulo sakaling nabigla talaga ito sa gulat, iniabot ni Reiko ang larawan. Tiningnan ito ni Yao Mei at tinanong kung nambababae ba si Kudo. Sinabi ni Reiko na hindi siya ang babaeng nasa larawan, ngunit muling tumingin si Yao Mei at iginiit na siya talaga ang naroon. Ipinaliwanag ni Reiko na kasamahan lang siya sa trabaho at ang makita ang larawang iyon ang nagpamulat sa kanya na wala siyang anumang alaala sa kanyang nakaraan. Nang marinig ito, ibinalik ni Yao Mei ang larawan at sinabing baka nga hindi siya ang chick roon, bago idinagdag na siya man ay itinago na rin ang kanyang nakaraan. Matapos ikwento kung paano siya gumastos ng malaking halaga para magbago ang anyo mula sa pagiging human beluga tungo sa pagiging kamukha ni Sydney Sweeney, tumayo siya para maghanda ng egg tart habang patuloy na nagsasalita na hinding-hindi niya kikilalanan ang sinuman mula sa kanyang nakaraan, kahit pa may makakilala sa kanya bago ang kanyang operasyon. Habang inihahain ang mga egg tart, sinabi niya rin kay Reiko na ito ang unang bagay na kinain niya matapos magising mula sa operasyon. Habang kumakain ang dalawa, bumalik naman si Kudo sa opisina at napansin ang nawawalang larawan, kaya nagbalik tanaw siya sa araw na nalipat siya sa opisinang iyon at unang nakilala si Reiko. Matapos ang mainit na pagtanggap, ipasyal siya nito sa lungsod at sinabing ang pangalan niya ay katunog ng mga katagang nagdadala ng swerte na gustong-gusto ng mga lokal na mamamayan.
Sinabi rin nito sa kanya na itinuturing nilang swerteng numero ang 8, 8, bago sumali sa mga matatanda para sa mabilisang laro ng mahjong. Hindi nagtagal, napadpad sila sa nakasanayang kainan ng tanghalian. Ngunit dahil unang beses niya roon, naging malinaw ang pakiusap ng chick na doon lang siya nito dapat ilibre ng tanghalian at wala ng iba pa. Nang tanungin niya kung bakit hindi pwedeng sumubok ng iba, ipinakita nito sa kanya ang perpektong dumpling sa kanyang kutsara para patahimikin siya. Ilang minuto pagkatapos sa rooftop, binigyan siya nito ng isang tasa ng paborito nitong watermelon juice bago nagsindi ng sigarilyo. Nang tanungin niya kung may iba pa ba, biglang sinabi ng chick na dapat ay nangunguna sa kanyang listahan ang ma-in-love. Nagulat siya sa kakaibang suhestyon, kaya ipinaliwanag ni Reiko kung paano siya nahumaling sa pamumuhay sa Kowloon dahil sa nostalhikong kapaligiran nito, at sinabihan siyang subukang umibig kung talagang gusto niyang maranasan ang buong karanasan doon. Habang naghahanda ring manigarilyo, ipinaalala sa kanya ni Kudo ang plano ng gobyerno na gibain ang Kowloon, ngunit sinabi ng chick na huwag mag-alala dahil ilang taon na nilang sinasabi iyon. Nang sumunod na gabi, nagpasya sina Reiko at Yao Mei na subukan ang isang fried chicken restaurant, at pareho silang humanga sa chef matapos ang unang kagat. Nang tanungin ni Yao Mei kung bakit tila mas positibo na ito, inilabas ni Reiko ang larawan at sinabing gusto niya pa ring malaman ang katotohanan sa kanyang nakaraan. Iminungkahi ni Yao Mei na tanungin na lang si Kudo tungkol dito, ngunit matapos mamula ang mukha ni Reiko sa pag-iisip sa binata, sinabi niyang kailangan nilang maghanap ng ibang paraan dahil tiyak na may sasabihin na ito kung hindi niya sinusubukang ilihim ang nakaraan. Sa sandaling iyon, nag-isip si Yao Mei at sinabing baka nga may amnesia si Reiko, na siyang nagpapaliwanag kung bakit hindi nagsasalita si Kudo dahil baka naghihintay lang ito na bumalik ang kanyang mga alaala. Inamin ni Reiko na may punto ang teoryang ito, ngunit nagtataka pa rin kung ano ang tingin sa kanya ni Kudo ngayong wala siyang memorya. Kinalabusan ng hapon, napagod si Kudo sa pagtatrabaho at tinanong kung gusto ba nitong maghapunan ng magkasama, kaya iminungkahi ni Reiko na subukan ang fried chicken restaurant sa halip na ang nakasanayang spot. Habang sinusubukan nitong ipaliwanag kung bakit pinakamaganda ang nakasanayan nilang kainan, ipinaalala ng chick ang pagkakataong sinabi niyang nostalhiko ang pakiramdam kapag kasama siya. Itinanong niya kung ganoon din ba ang nararamdaman ng binata, at nang sumagot ito ng oo, pinatitig niya ito ng diretso sa kanyang mga mata upang makita ang reaksyon nito. Sa sumunod na sandali, lumapit ang binata at hinawakan ang kanyang tainga sabay tanong kung bakit hindi pa ito napapalagyan ng hikaw, bago binanggit na tila lumalaki ang mga kulubot sa mukha nito. Matapos niyang tumangging sumama, umiral ang walang pakialam na ugali ni Kudo at agad na lumabas para kumain mag-isa, habang ibinalik naman ni Reiko ang larawan sa drawer ng mga dokumento. Pagkalipas ng ilang araw, ibinalita sa telebisyon sa Kowloon ang tungkol sa libreng check-up promo sa Beauty and Healthcare Center na pinapatakbo ni Dr. Miyuki, ang mayaman at mukhang ladyboy na doktor na kinaiinisan ni Kudo. Hindi nagtagal, nagtungo roon sina Reiko at Yao Mei para sa konsultasyon, at nagsimulang magdasal si Yao Mei na sana ay makita niya ang doktor ng personal. Nang tanungin ni Reiko kung ganoon ba talaga ito kasikat, ipinaliwanag ni Yao Mei kung paano nito hinawakan ang kumpanya ng kanyang ama at ginawa itong isang sikat na kumpanyang nagpapasok ng malaking kita. Tamang-tama namang may isang babaeng nagngangalang Shihi ang tumakbo para batiin si Reiko, kaya ipinakilala niya ang dalawa sa isa't isa bago sila nagsimulang kumuha ng maraming libreng pagsusuri hanggat maaari. Habang patungo sa huling pagsusuri, nakakita sila ng isang babaeng nag-aalok ng libreng konsultasyon para sa mga beauty procedures, at agad na nakiusap si Yao Mei na dumaan muna roon para masiguro na ang mga implant sa kanyang dibdib ay nasa perpekto pa ring kondisyon. Nang makitang nag-aalok din sila ng anti-aging consultation, naalala ni Reiko ang lahat ng biro ni Kudo tungkol sa kanyang mga kulubot kaya nagpasya siyang mag-book ng appointment. Habang pinupunan niya ang form sa ospital, narinig ni Kyujirai na biglang nagpasya si Jen na huminto sa pagtatrabaho sa Goldfish Tea House, kaya umalis siya. Samantala, narinig din ni Yao Mei at Reiko na nasa ospital pala ang doktor, ngunit hindi magkatugma ang kanilang narinig, at nadismaya si Yao Mei dahil umaasa siyang matatanong ito tungkol sa larawan. Matapos niyang hingan si Reiko ng paglalarawan sakaling makasalubong niya ito,
Napadaan sila sa isang nagbebenta ng alahas sa tabi ng daan. Huminto si Reiko para tingnan ang mga hikaw habang iniisip ang pagkakataong iminungkahi ni Kudo na magpahikaw siya. Sinubukan ni Yao Mei na sabihing magiging kamukha lang nito ang babaeng nasa kanyang nakaraan. Subalit, isang tingin sa mukha ni Reiko ang nagpamulat sa kanya na gusto talaga nitong maging katulad ng kanyang nakaraan, kaya nagpa siya siyang tumulong sa pamamagitan ng pagpili ng disenyo na hindi niya gusto, na tila katulad ng nasa larawan. Kinaumagahan sa opisina, tiningnan ni Kudo ang detalye ng apartment ni Jen upang malaman kung lumipat ba ito, ngunit misteryosong nag-shutdown ang server nang mapalapit siya rito. Tamang-tama namang pumasok si Reiko, at natigilan si Kudo sa gulat nang makita ang bagong hitsura nito na may suot na mga hikaw. Agad itong tumayo para hawakan siya, ngunit habang inaabot ang kanyang mukha, sinabi ng chick na clip-on lang pala ang mga ito dahil hindi pa siya handang magpahikaw ng totoo. Dahil dito, sinabihan siya ni Kudo na itigil ang pagpapanggap at galit na lumabas ng opisina. Pagkalipas ng ilang oras, nagtungo si Reiko sa bahay ni Yao Mei. Doon ay itinapon niya ang hikaw bago humagulol ng husto sa pag-iyak, sabay sabing napakahanggal niya para isiping magiging masaya ang binata kung magpapanggap siyang katulad ng babaeng nasa larawan. Habang humihingi ng paumanhin si Yao Mei sa pagbibigay sa kanya ng huwad na pag-asa at ipinapasok siya sa loob, naghanap naman si Kudo ng isang sulok sa eskinita para tahimik na harapin ang kanyang emosyon. Kinaumagahan, sumama si Kudo kay Reiko sa balkonahe para manigarilyo, at nang ipaalala ng chick ang inasal niya noong isang araw, humingi siya ng paumanhin at sinabing nagkaroon lang siya ng masamang araw. Noong una ay tinanggap ni Reiko ang paumanhin, ngunit bigla nitong binago ang kanyang pakikitungo at sinabing patatawarin lang niya ito kung hahayaan siyang pumili ng kanilang makakainan sa tanghalian. Nang makitang seryoso ang chick, iminungkahi ni Kudo na maghapunan na lang sila, para magkaroon ito ng sapat na oras na ipaliwanag at ipakita sa kanya kung bakit hindi masamang sumubok ng bagong kainan. Pagkalipas ng ilang oras, tinikman niya ang kanyang unang fried chicken at nagustuhan naman niya ito, na naging dahilan para kantsawan siya ni Reiko at awitan ng "I told you so" ng harap-harapan. Hindi nagtagal pagkaalis nila sa restaurant, hinawakan niya ang kamay nito upang hindi ito matisod o mahulog sa baha, ngunit nagdulot ito ng matinding emosyon sa kanilang dalawa, kaya binitiwan niya ang kamay ng chick bago tumitig sa pyramid ng generic Terra. Pagkalipas ng ilang araw, isinama ni Reiko si Yao Mei para sa kanyang beauty consultation. Ngunit bago pumasok para makipagkita sa doktor, pinag-makeup muna siya ni Yao Mei ng lipstick dahil kawalan daw ng paggalang kung haharapin niya ito nang walang ayos ang mukha. Nang pumasok siya sa silid ni Dr. Miyuki, mabilis nitong tiningnan ang kanyang file bago lumapit para hawakan at pakiramdaman ang kanyang mukha. Nagsimula itong magtanong ng mga personal na bagay para maunawaan ang kanyang pang-araw-araw na gawi, ngunit nang banggitin ng chick ang tungkol sa kanyang kahinahinalang amnesia, mabilis na lumingon ang doktor para itago ang isang masamang ngiti at sinabing walang kasaysayan ang kanyang mga kulubot sa mukha. Naguluhan si Reiko, kaya ipinaliwanag ng doktor na habang ang mga karaniwang tao ay nagkakaroon ng kulubot dahil sa kanilang mga aktibidad at sa paglipas ng panahon, ang sa kanya ay tila nandoon na sa kanyang mukha mula pa sa simula ng kanyang pag-iral. Noong unang panahon, isinama ni Reiko si Kudo para tulungan ang isa sa mga matatandang nakakalaro niya sa mahjong, ngunit sa daan pauwi ay bigla itong hiningil, kaya iminungkahi ng chick na magpahinga muna sa kanyang apartment para magpalamig. Pagkarating doon, nanatili lang nakatayo sa labas ang binata, at nang tanungin kung bakit, inamin ni Kudo na hindi pa siya nakatutuntong sa apartment ng isang magandang chick. Tinuwanan lang ni Reiko ang pagiging inosente nito at ipinasok siya sa loob bago itinuro ang lababo para makapaghugas at makaiwas sa heat stroke. Matapos kumuha ng isang basong tubig sa ref, naupo si Kudo sa kanyang kama at nagdala ng tingin sa paligid habang nagtungo naman si Reiko sa balkonahe upang manigarilyo. Sa pag-uumpisa ng bagong linggo, nagpasya si Reiko na sumubok ng bagong estilo ng makeup para maiwasan ang isa pang nakakatromang karanasan sa sinumang katulad ni Dr. Miyuki. Sa opisina ng umagang iyon, nang subukan niyang batiin si Kudo, biglang dumating si Miyuki kasama ang isang assistant na halos magdulot sa binata ng atake sa puso.
Matapos purihin ng husto ni Lee ang doktor, pinaupo nila ito sa mesa. Ginawa naman ni Reiko ang lahat ng paraan upang maiwasan ang pakikipagtaytigan habang si Kudo naman ay naghahanap ng tiyempo na burahin ang nakakaasar ng ngiti sa mukha ng doktor. Nang sabihin ni Miyuki kay Lee na huwag magmadali sa paghahanap ng bagong lokasyon ng gusali dahil nahanap niya na ang gusto niya habang nakatitig kay Reiko, napuno na si Kudo at tinanong kung bakit tila hinuhubaran nito ang chick sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Sumagot si Miyuki na pinahahalagahan lang niya ang kagandahan nito, ngunit lumapit si Kudo at diretsahan itong sinabihan na huwag nang magkunwari na tila hindi naman mga binata ang gusto nito. Matapos wisikan ng pepper spray ang kanyang mga mata, tumayo si Miyuki para umalis ngunit biglang hinayla si Reiko para sa isang biglaang halik. Sinabihan niya ang chick na iwanan na ang naghihirap na tobacco addict na hindi man lang napansin ang bago niyang lipstick, at sumama na lang sa kanya. Pagkaalis nila, sinabi ng kanyang assistant na nagulat ito sa biglaang halik, kaya ipinaalala ng doktor na kinukuha niya ang lahat ng gusto niya bago humingi ng guantes at face mask upang protektahan ang sarili mula sa mikrobyo ng mga mahihirap. Kalaunan sa araw na iyon, sinundan ni Kudo si Reiko sa isang lokal na tindahan upang makahanap ito ng bagong aquarium para sa goldfish. Nang makakita siya ng isa at marealize na napakabigat nito, nag-alok si Kudo na tulungan siyang buhatin ito pauwi, at sinamantala ng chick ang pagkakataon para isama ang isang walis sa binili. Hindi nagtagal pagkarating sa kanyang apartment, habang sinisimulan niyang iset up ang aquarium, naggala ng tingin si Kudo sa paligid at napangiti ng mapansing nakalagay pa rin ang toothbrush ng chick sa dating pwesto nito. Subalit, matapos walang makitang tubig sa ref at makita ang isa sa mga Halloween doll ni Yao Mei sa mesa, kumuha na lang siya ng pakwan bago nagtungo sa balkonahe para manigarilyo. Eksakto namang nakaisip si Reiko ng pangalan para sa goldfish, ngunit biglang nawalan ng ganang manatili ang binata, kaya hinilingan niya ito ng swerte at umalis na. Kinabukasan sa opisina, nakakita si Kudo ng isang sunflower sa kanyang mesa at nagtaka kung parusa ba ito, ngunit ipinaliwanag ng chick na paraan niya ito ng pasasalamat sa tulong nito sa aquarium. Tamang-tama namang dumating si Xiaohei para sabihin kay Reiko na kailangan niya ng tulong sa paghahanap ng bagong apartment. Nang tanungin ni Kudo kung masyadong maingay pa rin ba ang mga manika ni Yao Mei, sinabi ng chick na kaya siya lilipat ay dahil kailangan niya ng mas malaking espasyo para sa lahat ng kanyang mga damit. Iminungkahi ng binata na itapon na lang ang mga ito, ngunit tinawag siya nitong tanghal dahil hindi nito nauunawaan ang hirap na pinagdadaanan para maging pinakasikat na fashion icon ng mga maralita. Sa sumunod na sandali, nakita nito ang sunflower at natuwa, kaya tinanong ni Kudo kung gusto niya ba ito. Ngunit biglang tinanong ni Xiaohei si Reiko kung may nararamdaman ba ito sa kanya, sabay paliwanag na ang pagbibigay ng sunflower ay isang espesyal na paraan ng pagsasabi na mahal mo ang isang tao. Nang marinig ito, agad na hinayla ni Reiko si Xiaohei para maghanap ng apartment, ngunit matapos ang ilang oras na pagtingin sa iba't ibang kwarto, sinabi pa rin ni Xiaohei na wala silang mahanap na tama. Nang tanungin ni Reiko kung naisip niya na bang kumuha ng lugar sa labas ng Kowloon, biglang may binanggit ang chick tungkol sa pagpili na mabuhay sa kanyang nakaraang buhay sa Kowloon, bago tumawag si Kudo para sabihing may nahanap siyang magandang lugar. Maya-maya pa, sinabi ni Reiko na sadyang nilagpasan niya ang kwartong iyon dahil kakaiba ito, ngunit nang buksan ng binata ang pinto, agad na nagustuhan ito ni Xiaohei at sinabing gustong-gusto niyang sinusubok ang kanyang claustrophobia sa napakasikip na espasyo. Pagkatapos ay dinala sila ni Kudo sa rooftop, at habang masayang tumatakbo si Xiaohei sa paligid, binigyan niya si Reiko ng ilang payo para sa mga kakaibang kliyente bago sila tinawag ni Xiaohei para tingnan ang isang kumpol ng mga sunflower. Ilang oras ang lumipas, sinubukan ni Reiko na magbayad para sa isa pang pakwan, at matapos niyang maglaglag ng barya, isang lalaking may berdeng buhok at nakamaskara ang biglang pumulot nito. Nagpasalamat siya rito, ngunit nanatiling tahimik ang binata at nilaro-laro muna ang barya bago ibinalik sa kanya. Dalawang kasambahay ang nag-uusap tungkol sa kumakalat na balita na si Dr. Miyuki ay maaaring isang anak sa labas. Habang patuloy silang nagchichismisan,
Nagsimula naman ito ng isang biglaang pakikipagkwentuhan sa lalaking may berdeng buhok na nakilala niya noon, na tila may kakaiba ring hilig pagdating sa mga personal na bagay. Matapos ang maikling usapan, tinanong ni Miyuki ang opinyon nito tungkol kay Kujirai, at inamin ng binata na nabigla siya sa katotohanang eksaktong-eksakto ang hitsura at pakiramdam nito kumpara noon. Sa sumunod na sandali, nagsimula itong magreklamo na nagugutom na siya at nagtanong kung pwede silang kumain, ngunit sinabihan siya ni Miyuki na umalis ng mag-isa dahil marami pa siyang kailangang tapusin. Pagkatapos ay sinagot ng doktor ang isang mahalagang tawag sa telepono habang ang kanyang kapareha ay nagsimula ng maging malambing sa kanya. Kinabukasan, nakipagkita si Kudo sa may-ari ng isang bodega ng inumin upang itanong kung alam nito kung saan lumipat si Gwen dahil madalas itong nakikipagtulungan sa restaurant. Ngunit ipinaalala sa kanya ng binata na bilang isang real estate agent, siya dapat ang nakakaalam ng mga sagot na ito. Matapos sabihing hindi siya makakuha ng anumang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng apartment ni Gwen, umalis si Kudo at nagsimulang magtaka kung ano na ba ang nangyayari. Samantala, sinusubukan ni Reiko na mag-enjoy sa panonood at paninigarilyo sa bagong apartment building ni Xiaohei, nang biglang sumulpat ang lalaking may maskara na nagpanggap pala na si Gwen. Matapos siyang makilala, tinanong niya ito kung kilala ba siya nito bago pa man ang gabing unang dinala siya ni Kudo sa Goldfish Tea House. Sinabi ng binata na hinding-hindi niya malilimutan ang relasyon sa pagitan ng dating Reiko at ni Kudo, bago biglang nagbago ang ekspresyon nito at sinabing hinding-hindi siya magiging katulad ng dati dahil ang Reiko na kilala niya ay matagal nang wala. Idinagdag niya pa na ang makita siya ay nagpapalungkot sa kanya dahil hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito, ngunit pakiramdam niya ay nanunood siya ng isang huwad na naglalaro sa alaala ng isang taong pinapahalagahan niya. Matapos sabihing iparating ang kanyang pagbati kay Kudo, umalis ito, na nag-iwan kay Reiko na dahan-dahan at masakit na naglakad pabalik sa opisina kung saan nakita niyang hinayaan lang ni Kudo na mamatay ang sunflower na ibinigay niya rito. Sa sandaling pulutin niya ito, sinabi ng binata na wala siyang nararamdaman para sa kanya, at sinabi naman ng chick na alam niya na ito bago pa man itapon ang bulaklak sa basura. Sa sumunod na ilang araw, dumanas si Reiko ng insomnia at halos ginugol ang lahat ng kanyang oras sa pagsisikap na tanggapin ang katotohanang matagal na siyang namumuhay sa parehong lugar, habang si Kudo naman ay namumuhay sa buhay ng ibang tao nang hindi nalalaman kung paano ito nagsimula. Isang partikular na hapon, hindi sinasadyang naibagsak niya ang mga lumang papel sa tapat mismo ng Pogon, kaya tinanong ni Kudo kung nakakakita pa ba siya ng malinaw, ngunit sinabi ng chick na dulot lang ito ng kawalan ng tulog. Nang imungkahi ng binata na muling isuot ang kanyang salamin hanggang sa maging komportable na siya nang wala ito, tumanggi siya at biglang nagtanong kung hindi ba siya ang Reiko na kilala nito. Matapos sabihin ng binata na siya lang naman ang hindi nakakilala sa dating Reiko, inamin ng chick na halos lahat ng bagay sa kanyang buhay ay maaaring pagmamay-ari ng iba. Bago pa man sabihin ang ilan sa mga bagong bagay, tulad ng kanyang goldfish at ang hilig niya sa lemon chicken, ay tiyak na sa kanya talaga. Nang sabihin niya ring tunay ang pagmamahal niya rito, sumabad si Kudo at ipinaliwanag na nabubuhay lamang siya sa isang ilusyon na pumipilit sa kanyang maniwala na may nararamdaman siya para sa kanya. Habang sinusubukan niyang ipaliwanag kung gaano kay Toto ang kanyang nararamdaman, bigla siyang inubo at nawalan ng malay habang patakbo naman siyang sinapo ng binata upang hindi matamba. Noong unang panahon, isinama ni Reiko si Kudo para ipagdiwang ang pagkalipat nito sa sangay ng kumpanya at humingi ng paumanhin dahil wala siyang ibang kilalang tao na nagnanais na makasama ito. Matapos sabihing hindi iyon problema, tinanong ni Kudo kung totoo ba ang mga alingaw-ngaw na minsan ng giniba ang Kowloon, at ipinaliwanag naman ng chick na aktwal na nawasak ito maraming taon na ang nakalilipas. Naguluhan ang binata, kaya tinanong niya kung paano ito nananatiling nakatayo, at isinalaysay ng chick kung paano ito ilegal na muling itinayo ng mga residente dahil sadyang hindi nila kayang isuko ang nostalhikong pakiramdam na nakukuha nila sa pamumuhay doon. Hindi nagtagal pagkatapos nyon, nagsimula na silang lumabas. Ngunit matapos mauntog sa pader, ipinaalala sa kanya ni Reiko ang isang lugar na palagi nitong binabanggit bago tinanong kung naghahain ba sila ng alak doon.
Ipinaliwanag naman ng binata na wala pa siyang sapat na alam tungkol sa kanilang menu ngunit tumangging dalhin siya sa ibang lugar dahil malinaw na marami na siyang nainom. Sa sumunod na sandali, tila naging maluwag ang kanyang kilos, kaya sinabihan siya ng binata na ayusin ang sarili at mag-ingat. Bigla siyang hinailan ng check para sa isang halik at inaming may nararamdaman siya rito, kaya naman isinandal siya ni Kudo sa pader para sa isang mainit na paghahalikan. Kinaumagahan, nagising si Reiko sa kama ng binata at nagulat nang sabihin nito sa kanya na kailangan niya itong iuwi sa kanyang tirahan dahil bigla siyang nawalan ng malay at nanatiling tulog. Habang sinusubukan niyang unawain ang lahat, biglang nag-alok si Kudo na isasalaysay ang lahat tungkol sa dating Reiko na minahal niya ng husto. Ngunit matapos isipin kung paano maaaring mawalan ng saysay ang kanyang kasalukuyang buhay dahil sa katotohanan, sinabi niya rito na huwag nang mag-alala. Nangako naman ang binata na ipapaliwanag ang nangyari kay Lee, at nang tanungin ng chick kung nakita ba nito ang susi ng kanyang apartment, ipinakita nito ang isang ekstrang susi mula sa kanyang panahon kasama ang dating Reiko at tinanong kung ayaw niya ba talagang malaman kung paano niya ito nakuha. Muli, sinabi niyang ayaw niyang malaman ang katotohanan, kaya ibinigay ng binata ang susi at ipinaliwanag na i-lock na lang nito ang kanyang pinto bago umalis. Samantala, tinanong ni Miyuki si Gwen kung bakit kailangan nilang manamit na tila mga mananayaw mula sa Hawaii, kaya ipinaalala ni Gwen sa kanya na ang kasalukuyang bersyon ni Reiko ay inibig si Kudo, na nangangahulugan lamang na ang pangalawang bersyon nito ay nagnanais din ng parehong pagmamahal. Ang marinig ito ay lalong nagpadagdag sa interes ni Miyuki, kaya nagtungo sila sa Goldfish Tea House, at ipinunto ni Gwen kung gaano ito kahawig sa kilala niyang kainan. Sa likod ng establishmento pagkalipas ng ilang sandali, sinabi niya kay Miyuki na tiyak na nasa ibang bersyon sila ng Kowloon, dahil noong waiter pa siya, may itinayo siyang silungan ng mga pusa upang panatilihing ligtas ang mga ligaw na hayop mula sa ulan. Pagkatapos ay dinala niya si Miyuki sa isang tindahan na nagbebenta ng mga Hibinuma eye drops mula sa nakalipas na 3 taon na tila babago pa lamang gawa, ngunit sinabi sa kanya ni Miyuki na normal lamang na muling ibenta ang mga lumang produkto taon matapos ang produksyon nito. Nanindigan pa rin si Gwen na may kakaiba sa kasalukuyang Kowloon, at nang sabihin niyang mayroon pa ring parehong nunal si Reiko sa kanyang mukha, nagulat si Miyuki at ipinaalala sa kanya na ang mga katangiang tulad niyon ay hindi nakukopya kapag gumagawa ng mga clone. Habang unti-unting nasasabik ang doktor na matuto ng higit patungkol sa kanya, sinisikap naman ni Reiko na masiyahan sa isang payapang paninigarilyo sa balkonahe. Samantala, kararating lang ni Yao Mei sa tinitirhan ni Reiko upang ipahayag ang kanyang labis na pananabik sa bagong trabaho na nakuha niya. Matapos siyang batiin, ipinaliwanag ni Reiko na ang dating bersyon ng kanyang sarili na nakita nila sa larawan ay pumanaw na pala, na muntik nang magdulot kay Yao Mei ng labis na gulat bago tinanong kung alam ba nito ang lahat tungkol sa kanya. Nang sabihin ni Reiko na ayaw niyang magtanong kay Kudo tungkol dito, lalong nagulat si Yao Mei, kaya ipinaliwanag ni Reiko ang kanyang pasya na mag-focus na lamang sa kanyang trabaho. Ngayon ay napagtanto niya na kailangan niyang mag-focus ng higit sa kanyang sariling buhay na malaya sa anumang karamdaman. Malaking pagsisikap na ang kanyang ginawa upang malaman kung paano makakakuha ng tamang lunas, at narating niya na ang punto na sa wakas ay nakuha niya ang kanyang ninanais. Ngunit, kapag dumating na siya sa bahagi na kaya niya nang gampanan ang kanyang trabaho, sa wakas ay malalagpasan niya na rin ang sakit. Sinabi niyang nais niyang iwanan ang lipunan, ngunit sa katunayan ay may higit pa siyang hinahangad. Tungkol naman sa mga dekalidad na doktor, sinabi niyang ang proteksyon ay nakasalalay sa kalusugan at paghahanap ng tamang pangangalagang medikal, at idinagdag na nagsumikap sila ng husto upang makahanap ng paraan sa halip na basta na lamang hayaan siyang mabuhay. Upang pakalmeyan ang kaibigan, pinatay ni Yao Mei ang lahat ng ilaw at pinasama si Reiko sa kanyang higaan. Kinabukasan sa opisina, napansin ni Kudo na napakaganda ng mood ni Reiko, kaya tinanong niya kung may magandang nangyari. Ngunit sinabi lang ng chick na sasabay siyang mananghalian kay Yao Mei sa halip na sa kanilang nakasanayang gawi. Pagkalipas ng ilang oras, habang pabalik si Kudo mula sa tanghalian, narinig niya ang boses ng dalawa kaya mabilis siyang nagtago upang hindi makita. Sa sandaling iyon,
Tinanong ni Yao Mei si Reiko kung naisip niya na bang lumipat ng apartment upang tuluyang makapagsimula muli at may akap ang kanyang bagong pagkatao. Nang sabihin ni Reiko na komportable naman siya sa kanyang kwarto, tinanong ni Yao Mei kung bakit gusto nitong mamuhay sa anino ng kanyang nakaraan. Ipinaliwanag ng chick na ang kwartong iyon na lamang ang natitirang patunay na nag-exister ang dating Reiko. Kalaunan sa araw na iyon, hinarap ni Reiko si Kudo sa balkonahe para imbitahan ito sa gaganaping housewarming party sa bagong tirahan ni Xiaohei. Bagaman tumanggi ang lalaki noong una, napilit pa rin siyang sumama sa rooftop dahil sa pangungulit ni Xiaohei. Doon ay agad siyang inihandaan ni Yao Mei ng lahat ng lemon sa plato para masolo nito ang pagkain ng manok. Maya-maya pa, naglabas si Yao Mei ng mga larawan ng mga bagong apartment na pwede ring lipatan ni Reiko, ngunit nang patuloy pa rin itong tumanggi, hiningi ni Yao Mei ang opinyon ni Kudo kung makabubuti ba sa babae ang lumipat ng tirahan. Nang sabihin ng lalaki na malaya namang lumipat si Reiko kung gusto nito, nanindigan ang babae sa kanyang desisyong manatili sa kanyang lumang apartment. Ilang minuto ang lumipas, nag-alok si Yao Mei na ililigpit na ang mga mesa at upuan, kaya naman nagtungo ang dalawa sa pagbabasura upang sunugin ang mga kalat. Sinamantala ni Kudo ang pagkakataon para mag-smoke break, at nang humingi si Reiko ng ekstrang sigarilyo, biniro siya ng lalaki dahil huling piraso na pala ang hawak nito. Tamang-tama namang nakita ni Reiko ang banner ni Dr. Miyuki kaya ipinaalala niya kay Kudo ang araw na pumunta ito sa opisina, bago siya biglang isinandal ng lalaki sa rehas. Sa halip na halikan, ibinahagi lang ni Kudo ang usok ng kanyang sigarilyo sa babae at sinabihang huwag masyadong maging kampante bago ito tuluyang umalis. Nang sumunod na hapon, nakita ni Reiko si Kudo na nakikipaglaro ng mahjong sa mga matatanda. Matapos sabihing ipinagpalit niya ang tanghalian kasama si Yao Mei para sa nakasanayan nilang spot, napansin niyang wala si Mr. Yang kaya tinanong niya kung nasaan ito. Habang sinusubukan ng mga matatanda na ipaliwanag ang biglaang pagkawala nito, malugod namang tinatanggap ni Dr. Miyuki si Mr. Yang sa kanyang pasilidad para sa isang routine check-up. Biglang nakatanggap ng tawag si Miyuki mula sa kanyang mga tauhan na nagdala ng isa pang tila kamukha ni Mr. Yang sa Kowloon, at sa sandaling tumuntong ito sa loob, biglang naglaho na parang bula ang kasalukuyang Mr. Yang. Dahil dito, sumang-ayon sina Miyuki at Gwen na ito na ang bagong miyembro ng pamilya at ang naunang clone ay tiyak na hindi napakalat-kalat kung saan. Nagkaroon din ng kuryosidad si Miyuki tungkol sa orihinal na Reiko at tinanong kung paano ito namatay, na sinagot naman ni Gwen na isa itong aksidente. Samantala, habang pauwi sina Kudo at Reiko, tinanong ng babae kung may ideya ba ito sa biglaang paglaho ni Mr. Yang. Sinabi ng binata na baka pumanaw na ito, ngunit nang sabihin ng chick na huwag itong gawing biro, idinagdag ni Kudo na marupok ang buhay ng tao bago tinanong kung ano ang alam nito tungkol sa orihinal na Reiko. Nang sabihin ng chick na ang tanging alam niya ay pumanaw na ito ayon kay Gwen, biglang tumawa si Kudo at sinabing siya ang may kasalanan sa pagkamatay nito. Matapos bigyan ang chick ng pagkakataon na isiping isa siyang psychopath, binawi niya ito at sinabing biro lang, ngunit nang sabihin ni Reiko na marahil ay sinusubukan lang nitong kalimutan ang nakaraan, biglang nagbago muli ang timpla ng mukha ng binata. Kinagabihan, sinabi ni Yao Mei kay Reiko na malamang na may kinalaman talaga si Kudo sa nangyari sa dating bersyon nito dahil walang normal na binata ang basta-basta magbibiro tungkol sa pagpatay sa babaeng sinasabi nitong minahal niya. Bagaman alam niyang mapanganib na senyales ang ganoong biro, ipinagtanggol pa rin ni Reiko si Kudo at sinabing wala naman itong masamang ibig sabihin, bago nagpaalam na matutulog na. Bago makarating sa kanyang kwarto, naalala niya ang naging hitsura ng mukha ni Kudo noong magsuot siya ng pekeng hikaw, kaya't sinubukan niyang labanan ang kanyang mga nag-aalalang isipin sa pamamagitan ng pagre-relax. Nang sumunod na hapon, habang nakahiga sa kama, nakita niya ang mga libro na paboritong basahin ng dating Reiko. Nagpasya siyang basahin ang ilang pahina ng isa sa mga ito nang makatanggap siya ng text mula kay Yao Mei. Sa kanyang pagtatangkang ibalik ang libro sa stand, may nakita siyang kumikislap sa dilim kaya inabot niya ito at nakakita ng isang singsing na may brilyante. Kinabukasan sa opisina,
Pareho silang inaantok habang nagtatrabaho hanggang sa tinanong ni Reiko kung may alam ba itong tindahan ng libro kung saan makakabili ng iba pang volume ng mga mystery books. Matapos ang trabaho, nakipagkita sila kay Yao Mei na noon ay masama ang tingin kay Kudo habang tinatanong kung may problema ba kung sasama siya sa kanila. Matapos sabihin ng binata na gawin nito ang gusto nito, binigyan niya ng payong si Reiko, na lalong nagpalito sa dalawang chick dahil napakainit naman ng sikat ng araw. Subalit, nang makarating sila sa isang bahagi ng lungsod kung saan may tumutulong maruming tubig mula sa mga lumang gusali, napagtanto ni Yao Mei na maasahan din pala ang binata. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa bookstore at nakitang doon pala nagtatrabaho si Xiaomei sa front desk. Pagkabati sa kanya, tinanong ni Reiko kung nasaan ang mystery section. Nahanap niya ang ikalawang volume, ngunit nang makitang tila may sira at magulo ang mga letra nito, nagreklamo siya kay Kudo. Tiningnan nito ng binata at sinabing nabasa niya na ang parehong volume noon. Nang subukan nitong sabihin ang boring na katapusan ng kwento, pinatigil siya ni Reiko at sinabing hahanapin niya ang maayos na bersyon nito kahit abutin pa siya ng ilang linggo sa buong lungsod. Sinabi muli ni Kudo na hindi ito katumbas ng pagod, ngunit binalaan at tinakot muna siya ni Yao Mei. Nagpa siya si Reiko na kumuha ng ibang libro, ngunit ang napili niya ay ang librong nagpapaalala kay Kudo sa dating Reiko, kaya sinubukan niya itong pigilan, na naging dahilan upang muli siyang dilaan ng masamang tingin ni Yao Mei. Pagkalipas ng ilang minuto sa isang restaurant, tinanong ni Yao Mei kung bakit gustong-gusto nitong alalahanin ang uri ng pagkatao ng dating Reiko. Nag-imbento na lamang si Reiko ng iba't ibang dahilan upang itago ang kanyang tunay na motibo, ang malaman kung bakit labis na nahumaling si Kudo sa kanyang nakaraang sarili. Kinaumagahan, hinaanggad ni Gwen ang tagumpay ni Miyuki bago ito umalis para sa isang panayam sa telebisyon. Hindi nagtagal pagkatapos nyon, sumalang si Miyuki sa isang live beauty show upang kausapin ang isang babaeng labis na kinaiinisan ang katotohanang ang mukha niya ay tila binuo gamit ang mga Lego brick. Matapos ipakita kung ano ang magiging hitsura ng mukha nito pagkatapos ng ilang operasyon sa kanya, nagreklamo rin ang chick tungkol sa kanyang ngiti. Ngunit sinabi ni Miyuki rito na walang masama sa pagkakaroon ng ngiti na medyo kakaiba sa lahat. Ang kanyang mga matatamis na salita ay naging dahilan upang malimutan ng chick ang kanyang insecurity hostes sa magsimulang magtanong ang co-host kung bakit sila dapat kumuha ng payo mula sa isang mayaman at laking luho na ginamit lamang ang pera ng kanyang ama upang pandohan ang high school na obsesyon sa mga facelift at botox. Nang tanungin ni Miyuki kung sinusubukan ba nitong sabihin na hindi niya pinaghirapan ang kanyang tagumpay, hindi siya pinansin ng co-host at patuloy na nagmadali sa pagmamalaki tungkol sa pagiging isang first-generation entrepreneur. Dahil dito, pinatalsik siya ni Miyuki sa upuan at casual na ipinagpatuloy ang panayam na parang walang nangyari. Matapos magtawag ng commercial break ang main host, sinabi ni Yao Mei na may ideya siya sa kung ano ang pinagdadaanan ni Miyuki at sinabi kay Reiko na hindi laging masarap sa pakiramdam ang sumunod sa landas na inihanda ng nakaraan. Nang mapagtanto ang sinusubukan nitong sabihin, tumayo si Reiko upang umalis, ngunit casual na binigyan sila ng may-ari ng restaurant ng mga tiket para manood ng isang sikat at lumang pelikula. Sa hindi malamang dahilan, biglang nag-alala si Yao Mei at tumangging samamang manood kay Reiko, kaya naman nagtungo ang chick upang manood ng mag-isa. Sa isang tindahan ng tela kinabukasan, sinubukan niyang ikwento ang lahat tungkol sa pelikula. Ngunit hindi siya pinansin ni Yao Mei at ipinagpatuloy ang pamimili hanggang sa sabihin ng chick na ang bida sa pelikula ay may pagkakahawig sa tel ang napili nito. Bigla namang nagtanong si Yao Mei kung hindi ba siya natatakot kahit kaunti sa katotohanang ang paghukay sa katotohanan ng kanyang nakaraan ay maaaring magbawas ng saysay sa kasalukuyan niyang buhay. Nang hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong sumagot, isinubo nito ang tela sa kanyang mga kamay at sinabing hinding-hindi nito mauunawaan ang kanyang mga pinagdadaanan bago patakbong umuwi upang pigilan ang kanyang nakaraang sarili na kontrolin siya. Lumabas na si Yao Mei pala ang sikat na aktres na nakita ni Reiko sa sinehan, ngunit iba sa iniisip ng lahat noon, lihim niyang kinamumuhian ang kanyang sarili dahil sa paraan ng paghubog sa kanya ng kanyang ina para maging isang tila clone na susunod sa kanyang yapak sa ilalim ng spotlight.
Bago magtanghalian kinaumagahan, nakita ni Reiko na hindi pa rin sinasagot ni Yao Mei ang kanyang mga text kaya nagpasya siyang bilhan ito ng regalo bilang paumanhin. Ngunit habang kumakain kasama si Kudo, pagkalipas ng ilang minuto, napagtanto niyang wala siyang kahit ideya kung ano ang bibilhin kaya hiningan niya ito ng suhestyon. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon at sabihing ang kawalan ng naaalalang nakaraan ang nagpapahirap sa kanya na makisalamuha, sinabihan siya ng binata na kalimutan na ang regalo at subukan na lang nakausapin si Yao Mei mula sa puso. Pagkalipas ng ilang oras, nagtungo siya sa tirahan ni Yao Mei dala ang mga egg tart at nakiusap na mag-usap sila. Ngunit naging abala si Yao Mei sa pag-iisip sa kanyang nakaraang sarili at sinabihan siyang umalis dahil ang bersyon ng Yao Mei na kilala niya ay isang huwad lamang. Inamin naman ni Reiko na wala siya ideya kung ano ang pakiramdam ng labis na naisin na kalimutan ang nakaraan, ngunit sinabi rin niyang palagi niyang iginagalang ang paraan ng pakikipaglaban nito upang itatag ang kanyang bagong pagkatao sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Sa sandaling ipaalala niya ang gabing una silang nagkaroon ng malalim na usapan tungkol sa pagtuklas sa kanilang sarili, patakbong lumabas si Yao Mei upang yakapin siya. Pagkalipas ng ilang minuto, isinama siya ni Reiko upang mamili ng mga hikaw, at matapos itong tumakbo para magbayad, nakita ni Reiko si Kudo sa kanyang natural na estado at tuluyang naniwala na tunay nga ang kanyang nararamdaman. Samantala, nakatanggap si Miyuki ng tawag mula sa kanyang ama na humihingi ng pagkikita upang ipaliwanag kung bakit niya sinaktan ang co-host sa telebisyon dahil lamang sa pagsasabi ng katotohanan. Sa isang panaginip kinabukasan, muling nabuhay sa alaala ni Reiko ang unang araw na dinala ng dating Reiko si Kudo sa Goldfish Tea House at tuluyang nagising na may mabigat na pakiramdam. Kasabay nito, ang buong lungsod ay biglang niyanig ng isang malakas na lindol. Hindi nagtagal pagkatapos nyon, dumating si Miyuki sa tirahan ng kanyang ama. Matapos ipaliwanag na ang kanyang naging reaksyon sa show ay dulot lamang ng stress, sinabihan siya ng kanyang ama na itigil ang mga dahilan at kontrolin ang kanyang bibig sa susunod na pagkakataon. Pagkatapos ay pinalapit niya ito upang tanungin ang tungkol sa progreso ng cloning program, at nang sabihin ni Miyuki na hindi ito isang bagay na dapat nitong ikabahala, nagbabala ito na huwag magkakamaling isipin na masyado na itong matanda para gumawa ng sariling hakbang. Matapos magtanong ng mga bagay tungkol sa ugnayan ni Miyuki kay Gwen, umalis ang doktor at agad na nagpatihulog sa mga bisig ni Gwen pagkarating sa bahay. Ginugol nila ang gabi ng magkasama, ngunit pagkagising kinaumagahan, nakita ni Gwen na nakaimpake na ang kanyang mga gamit at napagtantong nais na siyang iwanan ni Miyuki. Galit na galit siyang sumugod sa opisina nito upang humingi ng paliwanag, ngunit sinabihan siya ni Miyuki na umalis na at nangakong magpapadala ng malaking halaga ng pera para sa kanyang serbisyo. Tumanggi pa rin si Gwen na umalis at sinubukang baguhin ang isip nito, ngunit hindi nakinig ang doktor, kaya hinayla siya ng binata para sa isang huling halik bago biglang kinagat ang labi nito. Matapos siyang itulak palayo ni Miyuki, sinabi ni Gwen na huwag nitong kalilimutan kung sino siya at sinabing palagi niya itong mamahalin bago tuluyang umalis at naghanap ng matutuluyan sa Kowloon. Habang nakahiga sa kanyang kama, nagbalik tanaw si Gwen sa araw na dumaan sina Kudo at ang dating Reiko pagkatapos ng trabalho para sa karaniwan nilang gawi. Nang ibalik ni Kudo ang unang bahagi ng libro ng Chick at humingi ng spoilers para sa ikalawang volume, sinabi ng Chick na hindi niya pa ito nababasa at wala siyang balak na basahin ito. Nagdulot ito ng interes kay Gwen, kaya tinanong niya kung nabore-in ba ito sa unang bahagi, ngunit sinabi ng Chick na kabaligtaran ang dahilan, nagustuhan niya ito ng husto kaya ayaw niyang sirain ang pakiramdam sakaling maging boring ang kasunod na bahagi. Matapos sabihin ni Kudo na mas gusto niyang tanggapin ang kawalan ng katiyakan na may kinalaman sa pagsubok ng mga bagong bagay, ibinalita sa kanila ni Gwen ang tungkol sa pagdiba sa Kowloon at tinanong kung may plano ba silang umalis. Sigurado na si Kudo na malamang ay ililipat siya pabalik sa Japan, habang sinabi naman ni Gwen na malamang ay susubukan niya na lang magsimula ng bagong buhay sa Hong Kong. Bago pa man may masabi si Reiko, naalala ni Kudo na kailangan niyang makipagkita kay Xiaohei, kaya nangako siyang mananatili ng mas matagal sa susunod bago tuluyang umalis. Kinabukasan, nagsimula si Gwen sa kanyang bagong trabaho bilang tagahatid ng mga pakete, ngunit ang kanyang kauna-unahang paghahatid ay nagbago nang ang customer ay lumabas na si Yao Mei pala.
Agad na nahumaling ang chick sa kanyang hitsura at tinanong ang kanyang pangalan, na madali naman niyang sinabi bago napagtantong dapat pala ay huwad na pangalan ang ginamit niya. Sa sandaling iyon, naalala ni Yao Mei ang paglalarawan na ibinigay ni Reiko noon kaya dinala niya ito sa isang restaurant para sa isang pagpupulong kasama ang kaibigan. Matapos magsimula si Reiko sa pagtatanong kung gusto ba nitong makipagkita sa kanya, ang naging tugon ng binata ang nagbigay sa kanya ng lahat ng sagot na kailangan niyang malaman, kaya naman diretsahan niya itong tinanong kung isa rin ba siyang clone. Inamin naman niya na mayroon siyang ikalawang kopya, ngunit iginiit na hindi siya isang clone na katulad nito dahil siya ang tunay na bersyon. Nang bigla nitong banggitin ang biro ni Kudo tungkol sa pagpatay sa orihinal na Reiko, sinabi ni Gwen na hindi kailanman iyon nagawa ni Kudo. Nang marinig ito, pareho silang nagtanong kung paano nga ba namatay ang orihinal na Reiko, ngunit sinabi ng binata na hindi pa siya handa para sa katotohanan dahil baka maging dahilan lang ito upang tahikin niya ang landas na nagbunga sa katapusan ng kanyang unang sarili. Nang tanungin niya kung paano ito magiging posible, ipinaliwanag ni Gwen na ang pagkakaroon niya ng nararamdaman para kay Kudo ay sapat na patunay na isa lamang siyang kopya nito. Bigla namang sumiklab ang galit ng chick at sinabing walang kinalaman ang kanyang nararamdaman sa orihinal na Reiko. Ipinagtanggol naman siya ni Yao Mei, at inamin ni Gwen na sa katunayan ay nag-uumpisa na ngang maging iba ang kanyang hitsura kumpara sa Reiko na kilala niya noon. Ilang sandali pa, naging interesado si Gwen sa katotohanang bago pa lang si Yao Mei sa Kowloon at tinanong kung may nararanasan ba itong kakaiba. Matapos ikwento ng chick ang mga hakbang na ginawa niya para maging ibang tao, at kung paano siya biglang nagbago patungo sa kanyang nakaraang sarili noong isang araw, tinanong ng binata kung paano ito nakabalik sa kasalukuyan nitong anyo. Ipinaliwanag naman ni Yao Mei kung paano siya tinulungan ni Reiko na mag-focus sa paglikha ng kanyang bagong pagkatao, na naging dahilan upang magtaka si Gwen kung dumadaan din ba si Miyuki sa katulad na sitwasyon. Kalaunan sa opisina ng araw na iyon, nahuli ni Kudo si Reiko na kinakain ang kanyang cup noodles at nagalit ito, kaya naman humingi ng paumanhin ang chick at sinabing hindi siya nakabili ng tanghalian bago nag-alok na ibibili na lang siya ng kapalit pagkatapos ng trabaho. Matapos siyang sabihan ng binata na huwag nang mag-alala at bumalik na ito sa mesa, nagsimulang mapagtanto ng chick na totoo ang sinabi ni Gwen na iba siya sa orihinal na Reiko, ngunit nagsimula siyang magtaka kung ano nga ba ang nararamdaman ni Kudo tuwing nakikita ang mukha ng pumanaw nitong asawa araw-araw. Samantala, dumaan si Miyuki sa isang klinika upang makipagkita sa isang matandang doktor na nagngangalang Wong at nagtanong kung maaari ba siyang mabuntis. Dahil hindi pa sapat ang gulat sa ganoong tanong, diretsahan siyang sinabihan ni Dr. Wong na itigil ang pag-iisip na ang pagkakaroon ng parehong ari ng binata at chick sa iisang katawan ay sapat na upang magdalang tao, dahil ang kanyang mga organ ay naroon lamang para sa panandaliang aliw. Nang patuloy na magtanong si Miyuki ng mga paraan upang mabuntis, tinanong ni Wong kung may kinalaman ba ito sa Gene Therapy Project at ipinahayag ang kanyang mariing pagtutol dito. Tamang-tama namang dumating ang isa pang binata na si Yulong at sinubukang sumali sa usapan, ngunit dahil napagod na si Miyuki sa mga pangaral ni Dr. Wong, nagpasya siyang kausapin na lang si Yulong ng pribado. Pagkalipas ng ilang sandali, dinala siya ni Yulong sa isang lab upang pag-usapan ang plano ng kanyang ama na buhayin ang pumanaw nitong anak sa pamamagitan ng Gene Therapy Project. Matapos sabihin ni Miyuki na plano niyang likhain ang clone ng bata nang walang anumang alaala ng nakaraan, tinawag siya ni Yulong na isang masamang may sakit bago nila sinimulang talakayin ang kakaibang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang Kowloon at ng lungsod na Jin-iba na noong unang panahon. Pagkatapos ay inilabas ni Yulong ang kanyang mga nakalap na data tungkol kay Yao Mei upang isalaysay ang lahat tungkol sa katanyagan nito bilang aktres at ang biglaang desisyon nitong baguhin ang lahat at lumipat sa Kowloon. Ito ay nagbunga ng isa pang usapan tungkol sa kung ano ba talaga ang Kowloon at kung paano maaaring naaapektuhan ng Gene Therapy Project ang realidad na kanilang kinagiznan. Subalit, nagpasya si Miyuki na bumalik na lamang kapag nakakuha na sila ng mas maraming detalye. Kalaunan sa araw na iyon, sinundan ni Kudo si Reiko sa isang tindahan upang bumili ng cup noodles. Ngunit dahil napuno na ang chick sa pagiging adik ng binata rito, nagtungo na lamang siya sa seksyon ng mga travel magazine. Nang samahan siya ng binata, tinanong nito kung gusto niya bang maglakbay,
Kaya kumuha ng lakas ng loob si Reiko bago sinabing nais niyang umalis upang hindi na palaging makikita ng binata ang mukha ng pumanaw nitong asawa. Eksakto namang habang hinahawakan ni Kudo ang kanyang balikat at sinasabihang huwag aalis, niyanig ang tindahan ng isang malakas na pagsabog. Agad siya sinabihan ng binata na bumalik muna sa opisina habang patakbo naman itong umalis upang tingnan ang nangyari. Noong unang panahon, nakipagkita si Kudo kay Gwen upang pag-usapan ang kanyang plano na mag-propose sa orihinal na Reiko. Inisip ni Gwen na medyo napakaaga pa para doon, ngunit nangakong susuportahan siya basta't sigurado ito sa kanyang gusto. Ipinahayag naman ni Kudo na walang ibang ninais si Reiko kundi ang masiyahan sa pamumuhay sa Kowloon, at ang katotohanang malapit na itong givein ang dahilan kung bakit nais niya nang mag-propose upang magugol nila ang kanilang mga huling araw sa lungsod na nagmamahalan. Sa kasalukuyang panahon, kararating lang ni Kudo sa pinangyarihan ng pagsabog. Matapos makita ang isang buong gusali na tuluyang nawasak, sinabihan niya ang lahat na lumayo at nagulat nang makita si Gwen doon. Sa isang eskinita pagkalipas ng ilang sandali, nagkamustahan at nagkapayapaan ang dalawa upang masigurong pareho silang orihinal na bersyon, bago humingi ng paumanhin si Kudo kay Gwen sa biglaan niyang pagkawala ng mag-iba ang unang Kowloon. Matapos sabihing huwag nang mag-alala tungkol doon, iminungkahi ni Gwen na umalis na sa lungsod sa lalong madaling panahon dahil peke ang lahat ng naroon, ngunit nang tumanggi si Kudo, tinanong niya kung ito ba ay dahil sa kasalukuyang bersyon ni Reiko. Nang mapagtantong nakilala niya na pala ito, sinubukan ni Kudo na iwasan ang usapan, ngunit tinanong ni Gwen kung kayang tiisin ng kanyang puso ang mapalapit sa chick. Tinanong naman ni Kudo kung bakit naroon din ito, kaya inamin ni Gwen na nakatagpo rin siya ng pag-ibig at sinabing nais niya pang makilala ng lubos ang kanyang kasalukuyang kasintahan kahit pa kamakailan lang siya binaliwala nito. Matapos sabihin ni Kudo na umalis na ito habang may pagkakataon pa, ganoon din ang isinagot ni Gwen sa kanya, ngunit tumanggi nang makinig si Kudo at tuluyang umalis. Samantala, si Miyuki, nakararating lang sa Kowloon, ay biglang nawalan ng malay matapos ibaba ang telepono habang kausap si Yulong. Noong unang panahon, dumaan siya sa isang bar sa lumang lungsod ng Kowloon para uminom, at si Gwen, na isang regular na customer doon, ay nagulat nang makita ang isang napakagandang binata sa isang luma at sirang bar. Agad nitong ginamit ang lahat ng kanyang banat upang pumorma, at nang sabihin ng waiter na napakaswerte niya dahil palagi siyang nakakakuha ng mga gwapo, iginiit ng binata na isa lamang siyang inosenteng mamamayan na nagkataong nakakapagpasama sa pinakamahuhusay na binata tuwing gusto niya. Matapos maaliw ni Miyuki sa kanyang mga biro at sabihing nagustuhan niya ang kanyang kasama, nag-alok si Gwen na dalhin siya sa isang mas magandang lugar. Subalit, habang naglalakad sa isang eskinita pagkalipas ng ilang minuto, sinabihan siya ni Miyuki na itigil na ang pagpapanggap na inosente dahil baka makaapekto ito sa kanyang mga relasyon sa hinaharap. Sa sumunod na sandali, inamin ni Gwen na ninais niya nang mapalapit sa kanya simula nang makita siya, ngunit dahil masyadong mahirap para makabayad sa isang magandang hotel, iaalok na lamang niya ang isang masarap na inumin sa isang komportableng bar. Matapos siyang tawanan, biglang hinailan ni Miyuki ang binata para sa isang halik upang ipakita na hindi lamang siya isang mayaman at laking luho na bata, kundi isang tunay na binata. Pagkatapos ng kanilang mainit na pagsasama, sinubukan ni Gwen na pag-usapan ang sitwasyon, ngunit pinatigil siya ni Miyuki at sinabing ayos lang kung hindi ito komportable sa isang lalaking may katangiang katulad ng sa kanya. Subalit, sinabi ni Gwen na wala siyang pakialam doon at pinatigil si Miyuki sa pamamagitan ng isang halik bago nagtanong kung maaari ba silang magpatuloy sa pagkikita. Hindi nagtagal matapos ang biglaang heat stroke na nagpahirap at nagpawala ng malay kay Miyuki sa isang eskinita, nagising siya sa loob ng isang dressing room. Ipinaliwanag ng isang modelo na kailangan niya pa itong hilahin buong daan patungo sa loob ng matagpuan nila ito doon. Matapos niyang pasalamatan ang amo nito sa tulong, biglang namatay ang mga ilaw bago pumasok si Reiko upang kausapin kung sino man ang namamahala. Nang mapagtantong hindi siya nito nakikilala, idinila ni Miyuki ang kanyang dila, at ang trauma mula sa kanyang sorpresang halik ay agad na nagpabalik sa alaala ng chick.
Ipinahayag ng doktor ang kanyang katuwaan na muli siyang makita, at matapos sabihin ni Reiko na marami silang dapat pag-usapan, ibinalik niya ito sa kanyang klinika upang pakinggan ang kanyang mga sasabihin. Matapos siyang dagsay ng mga tanong tungkol sa mga Zirconian at kung ano ba talaga ang kanyang tunay na pagkatao, naging kuryoso si Miyuki at tinanong kung saan niya ito narinig. Inamin naman ng chick na ito ay mga chismis lamang na narinig niya tungkol sa pakikilahok ng kumpanya nito sa Gene Tere program. Nang tanungin ni Miyuki kung nais niya pa ring makuha ang kanyang mga lumang alaala, iginiit ni Reiko na tinanggap niya nang hindi kailanman naging kanya ang mga iyon sa simula pa lang, at sinabing nakatuon na lamang siya sa pagbuo ng sarili niyang bagong pagkatao. Idinagdag niya pa na may mga taong nagpapaalala sa kanya na hindi siya ang tunay na Reiko, at nang tanungin ng doktor kung sino ang mga ito, ikwento niya ang tungkol sa naging ugnayan ni Kudo kay ang orihinal na Reiko. Nagsimula namang magtaka si Miyuki kung paano natiis ni Kudo na makita ang mukha ng pumanaw nitong asawa araw-araw, at naghangad na magkaroon ng kakilakilabot na karanasan ang kanyang ama matapos nitong i-clone ang pumanaw nitong anak ng walang anumang alaala. Matapos sabihin sa kanya na ang lumang Reiko ay hindi ang kasalukuyang Reiko, napagtanto ni Miyuki na ang tanging dahilan kaya naghahanap pa rin ng patunay ang chick para sa kanyang pag-iral ay dahil hindi pa siya kinikilala ni Kudo. Ipinaliwanag pa ni Miyuki na tinawag siyang isang generic dahil tiyak na hindi siya isang clone o Zirconian. Hindi nagtagal pagkatapos nyon, nakipagkita siya kay Yao Mei upang pag-usapan ito, at biglang nagpa siya na lumipat na ng apartment. Natuwa naman si Yao Mei nang marinig ito at iminungkahing ibenta na ang lahat ng gamit sa kwarto, ngunit tumanggi si Reiko at sinabing si Kudo ang dapat magpasya kung ano ang mangyayari sa tirahan. Kinagabihan, sinimulan niya ng piliin ang mga kagamitang plano niyang dalhin, ngunit nakarinig siya ng kumatok at nakita si Kudo sa pintuan. Matapos siyang pigilan sa pagbubukas nito, sinabi ng binata na ang susunod na araw ay ang anibersaryo ng pagkamatay ng orihinal na Reiko. Sa isang restaurant kinaumagahan, uminit ang ulo ni Reiko, Yao Mei, nang magpasya si Reiko na hindi na muna lilipat. Ngunit matapos sumang-ayon ng chick na baguhin na lang ng kaunti ang ayos ng kwarto, muling nabuhay ang sigla nito at iminungkahing magtungo sa Hong Kong upang mamili ng mga gamit. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating sila sa hangganan ng Kowloon, ngunit pagkahakbang pa lang ni Yao Mei palabas, biglang sumulpot si Gwen upang pigilan si Reiko at sinabing hindi siya maaaring umalis ng Kowloon. Eksakto namang dumating ang isang pizza delivery guy para ihatid ang order ni Gwen. Nang magtanong ang binata kung paano nagagawa ng mga taong mamuhay sa isang inabandonang guho, nagalit si Yao Mei at sinabihan itong huwag bastyusan ang Kowloon. Ganoon din ang isinagot ni Reiko, ngunit hindi siya pinansin ng delivery guy, kaya naman sinabihan siya ni Reiko na itigil ang pagiging bastos. Subalit, matapos tanungin ni Gwen kung bakit ito kumikilos na parang may ibang tao doon, tinawanan lang ito ng binata at tuluyang umalis. Ipinaliwanag naman ni Gwen na ang Kowloon ay katunayan ng nawasak 3 taon na ang nakalilipas at sinabihan si Yao Mei na hanapin ang balita tungkol dito. Nakita nga ng chick ang artikulo ngunit naguluhan pa rin, kaya ipinaliwanag pa ng binata na iilang dayuhan lamang ang nakakakita sa kasalukuyang lungsod ng Kowloon at sa mga taong naninirahan sa loob nito. Binalaan din niya si Reiko na huwag aalis dahil maaari siyang maglaho na parang bula, na naging dahilan upang mapagtanto ng chick na ito malamang ang dahilan kung bakit sinabihan siya ni Kudo noong isang araw na huwag aalis. Sa kabila ng lahat ng katotohanang ipinaliwanag ng binata, tumanggi si Yao Mei na maniwala na hindi talaga umiiral si Reiko dahil napakaraming oras na ang ginugol niya kasama ito. Nahirapan din si Reiko na tanggapin ang lahat at tinanong kung paano nito nalaman ang napakaraming detalye. Sinabi naman ni Gwen na nanirahan siya sa Kowloon bago ito tuluyang giniba 3 taon na ang nakalilipas. Ipinaliwanag niya rin ang eksperimentong ginawa niya sa pamamagitan ng pagdadala sa orihinal na bersyon ni Mr. Chan sa loob ng lungsod ilang linggo na ang nakalipas, matapos sabihin sa kanila na ang ikalawang Mr. Chan ay biglang naglaho sa sandaling tumuntong ito sa loob. Napagtanto nilang dalawa na magiging pareho ang kahihinatnan para sa sinumang nasa Kowloon na umiiral pa rin sa labas ng mundo. Ipinagdiinan naman ni Yao Mei na ang orihinal na Reiko ay pumanaw na nangangahulugang ligtas ang bersyong ito,
ngunit sinabihan siya ni Gwen na huwag na itong isipin pa. Habang biglang natulala si Reiko sa malalim na pag-iisip, tumanggi si Yao Mei na maniwala sa kahit isang salita ng binata at umalis upang maghanap ng mga sagot sa Hong Kong. Matapos bumalik ni Gwen sa loob upang kainin ang kanyang pizza, nakasalubong kalaunan ni Reiko si Kudo, na nag-alok na ilibre siya ng tanghalian. Sa isang partikular na araw ilang taon na ang nakalilipas, katatapos lang ng kanilang karaniwang laro ng mahjong kasama ang mga matatandang residente at naglalakad na silang pabalik nang mabitawan ng chick ang isang slip ng race ETA. Pinulot ito ni Kudo at ninais malaman kung may sakit ba ito, kaya naman sinabi ng chick ang tungkol sa kanyang insomnia. Agad namang nangako ang binata na patawanin siya araw-araw upang mapagod siya ng husto at hindi na magawang magpuyat. Kalaunan, binisita ni Miyuki ng kanyang ama, ngunit bahagya lamang silang nagkausap sa loob ng ilang minuto bago siya nagpasya na umalis. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yulong, na nagbunyag na ang orihinal na Reiko ay pumanaw pala dahil sa labis na dosis ng gamot, drug overdose. Matapos ipaalala sa kanya na pasyente rin ito ni Dr. Wang, ipinaliwanag niya kung paano nagreseta si Wang ng hindi karaniwang mataas na dosis ng mga gamit nitong tableta sa huli nitong pagbisita. Sinabi naman ni Miyuki na kakailanganin ng chick na uminom ng napakaraming tableta para maging nakamamatay ito, na nangangahulugang malamang na ibang gamot ang naging sanhi nito. Nang sabihin ni Yulong na ang lahat ng record ng kanyang mga gamot ay binura na sa system, tuluyan siyang naniwala na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa kanyang ama at sa Gene Terre Project. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, natulala si Reiko habang naglalakad sa lungsod kasama si Kudo hanggang sa makarating sila sa pinangyarihan ng pagsabog. Sinubukan siyang kausapin ng binata tungkol dito, ngunit nang makita ang tila nawawalang sulyap sa mukha ng chick, tinanong niya kung bakit tila napakalayo at napakalamig nito simula nang magkasalubong sila. Ipinaalala naman ni Reiko ang sandali noong sinabihan siya nitong huwag aalis at tinanong kung why niya ito winika. Subalit, naguluhan ang binata at nahirapan na mahanap ang tamang mga salita para sumagot. Sa sumunod na sandali, sinabihan niya ang binata na mangakong mananatili rin ito sa kanyang piling magpakailanman at nagsimulang umiyak habang sinasabing wala siyang kahit ideya kung ano ang susunod na gagawin. Matapos siyang kabijin para sa isang yakap upang patahanan, nangako si Kudo na hinding-hindi siya aalis sa kanyang tabi habang naaalala ang katulad na pangakong ibinigay niya sa orihinal na Reiko noon. Sa eksaktong sandaling iyon, nakarating na si Yao Mei sa crossing point para pumasok sa Hong Kong at nakatanggap ng matinding gulat sa kanyang buhay nang matuklasang walang laman ang kanyang bank account. Agad niyang tinawagan si Gwen habang umiiyak, kaya naman humingi ng paumanhin ang binata dahil nakalimutan nitong sabihin na ang pera sa loob ng Kowloon ay naglalaho rin sa sandaling humakbang sila palabas ng lungsod. Sinubukan niyang magpanggap na isang independent body na kayang ayusin ang lahat ng mag-ISO, hanggang sa nag-alok ang binata na padalhan siya ng kaunting pera na magagamit niya. Agad namang naglaho ang pagpapanggap na ito nang makita niyang katumbas ng buong isang taong sweldo ang ipinadala nito sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, ang kanyang misyon na tuklasin ang katotohanan tungkol sa Kowloon ay nagsimulang mab-aigo dahil ang lahat ng taong nakakasalamuhan niya ay pareho ang sinasabi sa naging pahayag ng pizza delivery guy. Kung kailan naman iniisip niya ng sumuko, isang matandang binata na nagngangalang Jin, na dating nakikipaglaro ng mahjong sa orihinal na Reiko, ang nagsabi sa kanya na nanirahan din siya sa Kowloon bago ang pagdiba rito. Agad niya itong dinagsa ng napakaraming tanong tungkol sa mga nangyari bago ito umalis, at isinalaysay naman nito ang halos lahat ng bagay na ipinaliwanag na sa kanya ni Gwen. Subalit, nang sabihin ng chick na may mga tao pa ring naninirahan doon, ipinaliwanag ni Jin na ang kanyang anak ay bahagi ng isang grupo ng mga mapagduda na naniniwalang may umiiral na isang bagong, Phantom Kowloon. Naging interesado rito si Yao Mei at humingi ng karagdagang impormasyon, ngunit sinabihan siya ng matanda na maghanap na lamang sa mga internet cafe dahil hindi ligtas na pag-usapan ito sa publiko. Ang kumpanyang Hebanuma na pinapatakbo ng ama ni Miyuki ay may kinalaman sa lahat at mahigpit na binabantayan ang lahat ng dating residente ng Kowloon. Hindi nagtagal, nakahanap si Yao Mei ng pwesto sa isang internet cafe at gumugol ng ilang minuto sa paghahanap sa internet hanggang sa makakita siya ng isang chat room tungkol sa Kowloon.
Agad niyang chinext ang tanging tao na online doon, at mabilis silang nagkaroon ng tiwala sa isa't isa dahil sa pareho nilang kaalaman tungkol sa lungsod. Gayunpaman, inamin ng kanyang bagong kaibigan na hindi niya pa aktwal na nakikita ang bagong Phantom Kowloon na ito at ginugol ang halos buong oras sa pagtatanong sa kanya ng bawat detalye ng kanyang karanasan. Dahil desperado sa mga sagot, ikinwento ni Yao Mei ang lahat tungkol sa lungsod, kabilang ang kanyang relasyon kay Reiko, nang hindi namamalayan na si Yulong pala ang kanyang kachat. Sa isang pagkakataon, tinanong nito kung may napansin ba siyang kakaiba sa Kowloon, kaya nag-isip siya ng ilang minuto bago naalala ang gabing una siyang dumating at kung paano tila nakakulong sa panahon ng tag-init, summer, ang Kowloon simula noon. Matapos sabihin ito, binanggit niya rin ang sinabi ni Jin tungkol sa pagtatangka ng kumpanyang Hebanuma na pagtakpan ang isang bagay sa pamamagitan ng paggiba sa lungsod. Nagbunyag din si Yulong ng isang lihim na ikinagulat niya, kaya nangako siyang mag-iimbestiga sa sandaling makabalik siya sa Kowloon. Subalit, dahil gabi na, nagpa siyang magpalipas ng gabi sa isang hotel. Matapos mag-log out, susubukan niya na sanang umalis nang makita si Yulong, na nasa kabilang kwarto lang pala katabi ng sa kanya sa buong oras na iyon. Kinaumagahan, natanggap ni Reiko ang text na para sa isang meeting, kaya bumangon siya upang umalis, ngunit pinigilan siya ni Kudo at tinanong kung bakit aalis agad ito. Matapos sabihing may mahalaga lang siyang kailangang gawin, kinabig siya ng binata para sa isa pang round, at sinabing maaari namang maghintay pa ng kaunti si Yao Mei. Noong unang panahon, katatapos lang alisin ng orihinal na Reiko ang isang lumang sticker ng sumulpot si Kudo at sinabi sa kanya na hindi sinasadyang nalagyan ng asukal ang kanyang order na kape. Nagpa siya naman ang chick na gamitin na lamang ito para sa kanyang espesyal na recipe ng French toast at nagkaroon ng mahabang kwentuhan kasama ang binata matapos itong ihanda. Sa gitna ng kanilang usapan, sinubukan niyang sabihin dito ang isang bagay tungkol sa kahalagahan ng mga alaala, ngunit biglang tumayo upang tingnan ang iba pang bagay. Sa kasalukuyang panahon, katatapos lang nitong umalis sa tirahan ni Reiko, ngunit nang makita ang isang bakanteng hagdanan ay uminom muna siya ng isang lata ng tsaa, beer habang sinusubukang isipin kung ano ba talaga ang gustong sabihin ng chick sa araw na iyon. Pagkalipas ng ilang minuto, nakipagkita si Reiko kina Gwen at Yao Mei. Napansin naman ng huli ang hindi karaniwang mood ng kaibigan kaya tinanong kung may nangyari. Matapos mangako ni Reiko na ikukwento ang lahat ng detalye mamaya, sinimulan na ni Yao Mei na ipaliwanag ang lahat ng nangyari sa Hong Kong, ngunit eksaktong pagdating niya sa mahahalagang bahagi, inihain ng waitress ang kanilang mga inumin. Agad na uminom si Reiko, ngunit nang makita ang kaina-hinalang tingin sa mukha ni Yao Mei, sinabi nitong ayos lang kung hindi na ito komportable sa mga bagay na ginagawa sa loob ng Kowloon. Sinubukan namang sabihin ni Yao Mei na hindi naman sa ganoon, ngunit sinabihan siya ni Gwen na itigil na ang pagpapanggap dahil imposibleng hindi siya mag-alinlangan pagkatapos ng lahat ng kanyang natuklasan. Gayunpaman, pinili pa rin ni Yao Mei na maniwala na totoo ang Kowloon at isinubo o ininom ang buong baso ng sabay-sabay. Ngunit nang tanungin siya ni Gwen kung ano ang kanyang sasabihin, tuluyan niya na itong nakalimutan at sinabing walang nangyari sa Hong Kong. Dahil dito, napagtanto ni Gwen na mayroon talagang nakahalong bagay sa mga pagkain na pumipigil sa mga tao sa Kowloon na malaman ang katotohanan. Eksakto namang nakatanggap din si Yulong ng text mula kay Yao Mei na nagsasabing maayos naman ang lahat sa Kowloon, ngunit inaasahan niya na talagang mabubure ang memorya nito kaya naman ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang pananaliksik. Kalaunan sa araw na iyon, sinusubukan ni Miyuki na magbayad para sa isang bagay sa isang lokal na convenience store sa Hong Kong, ngunit na-stranded siya dahil cash lamang ang tinatanggap ng may-ari. Nang biglang pumasok si Gwen at nagbayad para sa kanya, patakbo siyang umalis upang iwasan ito, kaya naman hinabol siya ni Gwen at patuloy na isinisigaw na walang kinalaman ito sa kanilang naging relasyon. Matapos tumakbo sa isang eskinita, nagpatihulog si Miyuki ng ilang piraso ng kahoy upang pigilan ang binata, kaya sinabihan siya ni Gwen na iwasan ang mga pagkain sa Kowloon bago idinagdag na si Kudo ay nananatili pa ring orihinal na sarili nito. Inihayag naman ni Miyuki na matagal niya na itong alam at tuluyang naglakad palayo, hanggang sa makarating sa isang bahagi ng lungsod na nakikilala niya mula sa nakaraan.
Sa sandaling makarating siya sa lumang klinika ni Wang, tumawag si Yulong upang ipaalala na dapat ay nasa Hong Kong siya, kaya nagpa siya siyang umalis nang hindi na ito tinitingnan pa. Kinabukasan, sumulpat si Reiko sa pinagtatrabahuhan ni Yao Mei upang sumabay sa kanyang tanghalian. Matapos ibigay ang lahat ng detalye tungkol sa kanyang gabi kasama si Kudo, dumating naman si Xiaohei upang suriin ang fire alarm. Nang bigla nitong purihin ang mga damit na gawa ni Yao Mei, hiningi nila ang opinyon nito sa disenyo, ngunit sinubukan nitong umarte ng normal hanggang sa tuluyang lumabas ang kanyang pagiging malambing. Sa sandaling mapagtanto ito at muling bumalik sa kanyang karaniwang kilos, nalaman na ng mga chick kung ano ba talaga siya, ngunit nangakong hindi siya aalubihan o aasarin tungkol doon. Matapos hingin ni Yao Mei ang kanyang jacket at dagdagan ito ng ilang makukulay na tela upang mapagan ang loob nito, lumabas siya upang tawagan ang ama ni Miyuki para sa isang ulat tungkol sa Kowloon. Mabilis niyang ipinaliwanag ang lahat ng kanyang napansin tungkol dito, ngunit nakatutok partikular kay Reiko, dahil siya lamang ang tanging kopya ng isang taong pumanaw na. Dahil sa plano ni Hebanuma na ibalik ang kanyang anak bilang isang clone, sinabi sa kanya ni Xiaohei na magiging posible ito, maliban na lamang sa katotohanang ang kopya ay maaari lamang mamuhay sa loob ng Kowloon dahil ang mga katulad nito ay naglalaho sa totoong mundo. Naguluhan dito si Hebanuma, kaya ipinaliwanag niya ang eksperimentong ginawa ni Miyuki kay Mr. Chan. Idinagdag niya pa na hindi siya sigurado kung makakaligtas ba si Reiko sa labas ng Kowloon, dahil ang orihinal na bersyon nito ay hindi na nag-e-exister. Samantala, dumating si Miyuki sa laboratorio ni Yulong at agad itong pinangaralan na magsisisi rin ito sa plano nitong paghihiganti kay Hebanuma. Ngunit nang maasar si Miyuki, nagpa siya na lamang siyang ayain si Dr. Wong para mananghalyan. Sa kaparehong oras, pumunta si Kudo sa bahay ni Reiko dala ang kape at sinubukang baliwalain kung gaano kakilala at katulad ng lahat ang kapaligiran noong kasama pa niya ang orihinal na bersyon nito. Ngunit nang biglang magpasya ang chick na gumawa ng French toast, biglang lumamig ang pakikitungo ng binata at nagpaalam na bago umalis. Ginugol naman ng chick ang natitirang oras sa pag-iisip kung ano ang nangyari at sinubukang i-distract ang sarili gamit ang mga gamit ng orihinal na Reiko. Subalit, sa sandaling isuot niya ang salamin, nakita niya ang sticker na itinatanggal ng orihinal na Reiko ilang taon na ang nakalilipas, kaya naman sa gulat ay naitapon niya ang salamin. Nang mga oras na iyon, bumalik si Xiaohei sa lab ni Yulong upang maglinis, ngunit sinabihan siya ni Yulong na itigil ang pagpapanggap at inilabas ang recording device na ginagamit nito upang mangyestia. Sinubukan pa nitong itanggi noong una, ngunit nangako si Yulong na babayaran siya ng mas malaki kaysa kay Hebanuma at sinabing kailangan niyang alisin o iligpit si Reiko. Nang tumanggi si Xiaohei, sinabi ni Yulong na huwag siyang mag-alala dahil isa lamang namang generic si Reiko, ngunit tinanggihan pa rin nito ang alok at sinabing hindi niya iyon magagawa matapos makita ang buhay na itinataguyod ng mga tao sa kasalukuyang Kowloon. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin si Yulong sa paglagay sa kanya sa gipit na sitwasyon at nagtanong kung magkano ang halaga para lumipat siya ng panig laban kay Hebanuma. Tumanggi pa rin si Xiaohei, kaya nakiusap si Yulong na makipag-usap muna sa loob ng lab. Pagpasok sa loob, inilabas ni Yulong ang isang lumang larawan ni Xiaohei at tinanong kung siya ba ang taong nasa larawan. Inamin naman nito na siya ay isang chick bago pa man gibaing ang unang Kowloon. Sinabi ni Yulong na alam niya na iyon, ngunit hindi niya moari kung paano siya kasalukuyang umiiral habang ang kanyang kapareho ay gumagala pa rin sa kasalukuyang Kowloon. Nang sabihin ni Xiaohei na wala rin siyang ideya kung paano iyon nangyari, tinanong siya ni Yulong kung ninais niya bang bumalik sa kanyang dating katawan. At nang sabihin nitong hindi na iyon posible, ipinaalam ni Yulong na may paraan kung gagamitin nila ang Gintera. Hindi nagtagal pagkatapos nyon, natagpuan ni Xiaohei ang sarili sa isang hagdanan sa eskinita habang nag-iisip. Nakita siya ni Yao Mei habang pauwi ito at huminto upang magtanong kung maayos lang ba ang lahat. Bago pa man niya may salaysay ang lahat, ang ikalawang Xiaohei ay mabilis na tumakbo lagpas sa kanila na halos magdulot sa kanya ng pagsusuka. Bigla niyang itinapon ang sorbetes ni Yao Mei at sinabihang itigil ang pagkain ng kung ano-anong bagay sa lungsod. Matapos mangakong hinding-hindi gagawa ng anumang makakasakit sa kanya, naglakad siya palayo at naiwan si Yao Mei na labis na nagulat.
Sa sumunod na sandali, natatarantang tumawag si Reiko kay Yao Mei, kaya mabilis itong sumugod sa kanyang apartment at pinakinggan ang paliwanag tungkol sa nakita niya sa salamin. Isinuot ito ni Yao Mei, ngunit nang walang makita sa pamamagitan ng lens, sinabihan niya si Reiko na isuot ito muli. Isang gulat na naman ang natanggap ng chick nang makakita ng pusa sa loob ng lens. Matapos siyang pakalmayan, kinumbinsi siya ni Yao Mei na ituon ang pansin sa kung ano man ang nasa salamin, kaya naglaan siya ng ilang minuto upang panoorin ito bago napagtantong ang mga eksenang iyon ay mula sa buhay ng orihinal na Reiko. Nang sumunod na hapon, nagsimulang magtaka si Reiko kung iniiwasan ba siya ni Kudo, ngunit bigla itong sumulpat upang ayain siyang mananghalian. Nakalulungkot na kailangan niya itong tanggihan dahil may napagkasundoan na sila ni Yao Mei, ngunit sinabi ng binata na maayos lang iyon at umalis ng mag-isa. Kinagabihan, bumalik si Yao Mei sa kanyang apartment dala ang isang papel upang isulat ang lahat ng makikita nito, ngunit nang isuot muli ang salamin, nakilala ni Reiko ang lugar at iminungkahing pumunta doon upang tingnan ito. Hindi nagtagal, pareho nilang pinagsisihan ang paglabas ng ganoon kagabi, ngunit ipinaalala ni Reiko na makatutulong ito upang malaman kung ano ba talaga siya at kung bakit may umiiral na, generic kowloon. Habang naglalakad, nakarinig sila ng mga yabag ng paa at nagsimulang magdasal, hanggang sa makita nila si Xiaohei na nagtanong kung bakit sila nasa ganoong kadilim na lugar sa gabi. Walang alinlangan na nakiusap si Yao Mei na ihatid na sila pabalik sa bahay at sinabihan si Reiko na kalimutan muna ang investigasyon ngayong gabi. Nang sumunod na hapon, tinawag nilang dalawa si Gwen sa isang kainan upang ikwento ang lahat. Mabilis naman silang pinaniwalaan ni Gwen dahil hindi na ito ang pinakakakaibang bagay na nangyari sa lungsod. Matapos sabihin sa kanila na hindi rin niya gaanong kilala ang lumang Reiko para malaman kung bakit ito palaging nasa bahaging iyon ng lungsod, humingi siya ng paumanhin kay Reiko dahil sa naging masungit niyang pakikitungo noong una nilang pagkikita, at ipinaliwanag na ayaw niya lang na masaktan muli si Kudo. Sa sumunod na sandali, pumasok si Xiaohei at sinubukang batiin ang mga chick, ngunit nang makita si Gwen ay halos mahimatay ito sa gulat at mabilis na nakipagkamay upang pigilan itong magtanong. Pagkaalis nito, hinilingan ni Gwen ng swerte si Reiko sa salamin at mabilis na lumabas upang habulin si Xiaohei bago ito makatakas. Sa isang eskinita pagkalipas ng ilang minuto, sinabihan ni Gwen si Xiaohei na itigil ang pagpapanggap na hindi sila magkakilala, kaya inamin nitong siya ang Xiaohei mula sa nakaraang kowloon at nagkamustahan sila. Sinubukan pa ni Gwen na magtanong ng ilang bagay, ngunit nang muling tumakbo lagpas sa kanila ang kasalukuyang Xiaohei, sinabi nito kay Gwen na marami pa itong hindi nalalaman tungkol sa kowloon bago mabilis na tumakbo palayo. Kalaunan sa araw na iyon, lumabas si Reiko upang manigarilyo at naalala ang sinabi sa kanya ni Gwen noon na tiyak na nasasaktan si Kudo tuwing nakikita ang kanyang mukha. Nang subukang sumama sa kanya ni Kudo, biglang sinabi ng chick na mas mabuting bumalik na lamang sila sa pagiging magkasama sa trabaho, na nagdulot sa binata ng matinding gulat. Matapos sabihing naging kakaiba ang lahat simula noong gabing nagkasama sila, nangako siyang hinding-hindi ito sasaktan at bumalik sa opisina upang mag-impake ng kanyang mga gamit. Ginugol niya ang mga sumunod na araw sa pag-ipon ng mga sticker sa buong lungsod upang alamin ang kahulugan ng mga code sa likod ng mga ito. Nang sa wakas ay makita niya ang pader na lumabas noong una niyang isuot ang salamin, tumakbo siya upang alisin ang sticker. Ngunit kaiba sa iba, nakakita siya ng isang mensahe na nagbabala sa kanya na itigil na ang investigasyon. Samantala, si Yao Mei, na katatapos lang sa trabaho, ay nahihirapang umuwi dahil sa matinding gutom. Nang kapkapan ang kanyang bag, nakakita siya ng isang pirasong tsokolate mula sa kanyang paglalakbay sa Hong Kong. Gayunpaman, sa sandaling kainin niya ito, ang lahat ng alaala na nawala sa kanya dahil sa pagkain sa kowloon ay biglang nagbalik. Pagkalipas ng ilang araw, nabara ang pananaliksik ni Yulong habang nahihirapang alamin kung ano ang nagpapakita sa kasalukuyang kowloon sa iilang tao lamang. Pagkatapos magpaalam sa kanyang mga kakilala at kay Dr. Wong, sumakay siya ng taxi patungong kowloon, ngunit ang nakikita pa rin niya ay ang parehong nasirang guho na nakikita ng lahat ng karaniwang tao. Habang nakatitig sa kalayuan,
Naalala niya ang araw na sinabi ni Miyuki na numpan ito sa pamilyang Hebanuma at ipinakita ang tato nitong ahas, isang paraan upang patunayan ang kanyang katapatan. Matapos nitong idila ang kanyang dila at sabihing hinati niya ito sa harap mismo ni Hebanuma, kinuha ni Yulong ang kutsilyo at pinutol ang bahagi ng kanyang tainga upang ipakita rin na palagi siyang susuporta kahit anong mangyari. Subalit, hindi nagtagal pagkatapos nyon, ang puso ni Miyuki ay nadurog nang malaman niyang ang kanyang ina, na siyang pangunahing dahilan kung bakit siya numpan, ay pumanaw na. Sa gitna ng galit, nangako siyang maghihiganti kay Hebanuma, at nangako naman si Yulong na tutulungan siya sa kahit anong paraan. Ngunit ngayon, habang nakatitig sa Kowloon, nagsisimula na siyang magsisi. Sa sandaling aminin niyang ang pag-alok ng suporta ay marahil isang pagkakamali, isang matinding bagyo o sandstorm ang dumaan, at bigla niyang naumpisahang makita ang Kowloon sa kaparehong paraan ng pagkakakita ng iba. Sa kaparehong oras, nagsimulang humingi ng paumanhin si Yao Mei kay Gwen dahil hindi niya pa naibabalik ang perang ibinigay nito sa kanya sa Hong Kong. At nang ipaalala nito sa kanya na ang perang ginagawa nila sa loob ng Kowloon ay peke at walang halaga sa labas, lalo pang nagiging malinaw ang mga hiwaga ng lungsod. Tinanong niya kung sa wakas ay tinanggap na ba ng chick na peke rin ang lahat ng iba pang bagay sa lungsod. Nagdulot ito sa kanya ng labis na emosyon, dahil hindi niya pa rin matanggap na peke rin si Reiko. Kaya naman sinimulan niyang isa-isahin ang lahat ng natutunan niya sa Hong Kong, lalo na ang mga sticker ng error code na nakadikit sa bawat sulok ng lungsod. Matapos siyang sabihan na pabayaan na lamang ang mga iyon, humingi si Gwen ng karagdagang detalye tungkol sa teoryang nag-uugnay sa grupo ng Hebanuma sa lahat ng nangyayari. Ngunit ang tanging naalala lamang ng chick ay ang sinasabing paggamit nila sa paggiba ng lungsod upang pagtakpan ang isang lihim. Pagkatapos ng kanilang usapan, sinimulan na niyang tawagan si Kudo, habang si Yao Mei naman ay umuwi na at nagtaka kung ang pagpapanggap ba bilang si Sherlock Holmes ang dapat niyang pinaglalaanan ng kanyang oras. Kalaunan sa araw na iyon, ginamit ni Reiko ang salamin upang makita ang kanyang orihinal na sarili na bumibili ng gamot sa isang kaina-hinalang kapitbahayan, kaya agad niyang tinawagan si Yao Mei upang pag-usapan ito. Nang marinig ito, agad na naalala ni Yao Mei ang artikulo tungkol sa madilim na nakaraan ng pamilyang Hebanuma at nag-alok na sasamahan siya doon. Kinabukasan, natulala si Xiaohe habang patuloy na inaalala ang usapan nila ni Yulong sa kanyang isip hanggang sa makita siya ni Reiko at magtanong kung maayos lang ba ang lahat. Sa sandaling susubukan niya sanang magsalita, nakatanggap si Reiko ng tawag mula sa clone nito, na nagsimulang sumigaw tungkol sa nasira nitong fire alarm system. Kaya naman nagpa siya si Reiko na dalhin siya doon at tinawagan din si Yao Mei upang imbitahan ito. Samantala, inimbitahan naman ni Gwen si Kudo sa Goldfish Tea House upang tanungin kung may alam ba ito sa kung ano talaga ang totoong nangyayari sa Kowloon. Nang sabihin sa kanya ni Kudo ang lahat ng katotohanang kamakailan niya lang natuklasan, nagulat si Gwen na mayroon pa rin pala itong magandang ideya kung ano ang totoo, sa kabila ng katotohanang kinakain niya ang lahat ng pagkaing gawa sa lungsod. Pagkatapos ay ikinwento ni Gwen sa kanya ang tungkol sa cat shelter na itinayo niya bago ang paggiba at kung paanong hindi ito kailanman naulit o na-replicate katulad ng karamihan sa mga bagay sa kasalukuyang Kowloon. Sa kaparehong oras, katatapos lang ayusin ni Xiaohe ang alarm system sa apartment ng kanyang clone, kaya sinubukan niyang iwasang makipag-usap sa kanya. Ngunit nagsimulang pag-usapan ni Reiko at Yao Mei kung paano silang dalawa ay may napakaparehong mga libangan hanggang sa biglang maging emosyonal ang binata. Agad namang humingi ng paumanhin ang mga chick sa pagpapadala sa kanya ng labis na damdamin, ngunit ipinaliwanag ng clone na sa wakas ay simula niya nang makita kung gaano kaganda ang kanyang nakaraan. Nagsimula nang lumabas si Gwen kasama si Kudo at ikinwento rin sa kanya ang tungkol sa kasalukuyang Xiaohe, dahil hindi kailanman nalaman ni Kudo na binata pala ito noon pa man. Sa sumunod na sandali, biglang nakita ni Gwen ang cat shelter na napag-usapan lang nila ilang minuto ang nakalipas at napagtantong ang Kowloon na ito ay katunayan ng nakakonekta sa mga alaala ni Kudo. Eksakto namang naglaho ang clone ni Xiaohe, at agad ding nawala ng malay ang orihinal na Xiaohe. Kaya naman binuhat siya ng mga chick patungo sa kama ni Xiaohe at naghintay hanggang sa magising ito.
Matapos sabihin sa kanila na ang Kowloon na ito ay isang cat shelter at ginawa lamang mula sa mga alaala ni Kudo, ipinaliwanag niya na ipinadala talaga siya upang mangalap ng impormasyon at wakasan ang buhay ni Reiko. Nagulat at natakot sina Reiko at Yao Mei sa kanyang pag-amin, ngunit sinabi niya sa kanilang huwag mag-alala dahil nagpasya na siyang umalis at malamang nahahabulin siya ng kanyang amo dahil sa pagtalikod sa misyon matapos malaman ang napakaraming bagay. Inabot sa kanya ni Yao Mei ang lahat ng damit ni Xiaohei at sinabing hindi niya kailangang balewalain kung sino talaga siya sa kanyang paghahanap ng kalayaan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Reiko na sasama rin siya sa kanya upang harapin ang kanyang nakaraan at tuluyang makabuo ng bagong pagkatao ng walang kinakatakutan. Ilang sandali pa, inihatid sila ni Reiko sa pasukan ng lungsod, at matapos sabihin ni Yao Mei sa kanya na mag-ingat sa mga gamot na nakita niya sa salamin, pareho na silang lumabas. Sa sandaling humakbang sila palabas ng lungsod, ang mga damit ni Xiaohei ay unti-unting naglaho, ngunit hinawakan niya pa rin ang mga ito hanggang sa huling sandali at natuwa nang makitang ang kanyang jacket ay naroon pa rin ang disenyong idinagdag ni Yao Mei. Gayunpaman, naglaho ang kanilang mga ngiti sa sandaling lumingon si Yao Mei at nakita ang tunay na kalagayan ng Kowloon. Sa isang restaurant kinaumagahan, nagsimulang magtaka si Reiko kung natapos na ba ni Yao Mei ang kanyang misyon na mahanap ang kanyang tunay na sarili. Samantala, si Miyuki, nakara-rating lang sa Kowloon, ay naglaan ng sandali upang alalahanin ang araw na nagtungo sila ni Yulong sa klinika ni Dr. Wong upang kumustahin ang kanyang ina. Kalaunan, bumalik siya sa kanyang tirahan sa Hong Kong at biglang nakatanggap ng tawag mula kay Hebanuma, kaya humingi siya ng paumanhin para sa mabagal na progreso ng Gene Therapy Research Project. Nang biglang hilingin ni Hebanuma na makipagkita sa kanya, nagulat siya ngunit mabilis pa ring sumugod upang alamin kung ano ang problema. Pagkarating sa opisina, nag-alok si Hebanuma na kukuha ng bagong tirahan para sa kanya at humingi ng paumanhin dahil sa hindi pagtrato sa kanya bilang isang adulto, ngunit lalo lamang nitong ginulo ang isip ni Miyuki, kaya sinabihan niya si Hebanuma na hindi siya si Hyoron, ang anak na kinahuhumalingan nitong buhayin muli. Gayunpaman, nagpilit pa rin si Hebanuma na kumuha ng bagong lugar at pumasok sa loob upang maghapunan. Sa sandaling iyon, dinala ng doktor ng pamilya si Miyuki sa isang tabi at ipinaliwanag na si Hebanuma ay katunayan ng nagdurusa sa sakit na dimensya sa nakalipas na taon. Ipinaliwanag ng doktor na desisyon nito na ilihim ito hanggang sa lumala ang karamdaman. Sa kaparehong oras, dumating si Yulong sa opisina ni Kudo at Reiko, ngunit si Lee lamang ang kanyang nakatagpo, na nag-alok na tawagan si Kudo kung kailangan nito ng listing. Matapos sabihing huwag nang mag-alala, nagsimula na siyang lumabas at nakatanggap ng tawag mula kay Miyuki, na nagpaliwanag sa kondisyon ng kanyang ama. Nang marinig ito, tinanong ni Yulong ang kanyang susunod na hakbang, ngunit inamin ni Miyuki na hindi pa siya nakaramdam ng ganito katinding kalituhan bago ibinaba ang telepono. Ilang sandali pa, napagod na si Gwen sa pagtawag sa kanya at nagpas siyang hanapin siya kahit ano pa ang mangyari. Nang mga oras na iyon, sinubukan ni Yulong na magpasok ng programa sa Gene Therapy Mechanism, at nang makitang nabigo itong tumugon, tinawagan niya si Xiaohei. Bigla namang nagsimulang sumigaw si Yao Mei sa kanya na iwanan ng payapa si Xiaohei, kaya ipinaalala sa kanya ni Yulong ang kanilang maikling usapan sa internet cafe, at sinubukang palabasin si Yao Mei sa cafe upang makuha ito ng hindi handa. Nang mapagtantong alam nito ang lahat mula pa noong una, nawalan siya ng kontrol at ipinagpatuloy ang pagsigaw hanggang sasabihin sa kanya ng binata na huwag mag-alala dahil hindi niya naaasintahin si Reiko. Ipinaliwanag niya pa na itutuon niya na ngayon ang pansin kay Kudo dahil ang kasalukuyang Kowloon ay isang pagpapakita lamang ng kanyang mga alaala. Matapos ibaba ang telepono, tinuntun niya si Reiko, na nakarating lang sa pinakamalalim na bahagi ng lungsod kung saan nakita nito ang kanyang orihinal na sarili na bumibili ng gamot. Nang bigla siyang mag-alok na makisabay sa paglalakad at magpanggap na kaibigan ni Yao Mei, nag-alinlangan ang chick at tumanggi, bago nagtanong kung bakit hindi siya kailanman binanggit ni Yao Mei. Kaya naman nagpa siya si Yulong na magtapat at ipinaliwanag kung paano siya nagkaroon ng bahagi sa paglikha ng Gene Therapy program. Ilang sandali pa, nakakita siya ng isa sa mga warning sticker at sinabing si Kudo talaga ang nagdikit ng mga iyon dahil ayaw niya lang na malaman ng chick ang tungkol sa mga gamot na iniinom ng orihinal na Reiko.
Matapos ding sabihin na ito ay orihinal na gamot sa sipon na ginawa ng kumpanyang Hebanuma, ipinaliwanag niya kung paano nila giniba ang Kowloon upang pagtakpan ito matapos matuklasan ang nakapipinsalang halusinasyon na idinudulot nito sa mga residente. Gayunpaman, nang magsimulang makita ng mga tao ang Kowloon pagkatapos ng paggiba nito, nakita ito ng mga matataas na opisyal sa Hebanuma Group bilang patunay na posible ang gene therapy program, kaya nagpasya silang hayaan ito at nagtayo ng medical center upang pag-aralan ang mga lokal. Matapos ang maikling pagsasalaysay ng kasaysayan, binayaran ni Yulong ang ilang tableta, ngunit bago pa man ito iabot kay Reiko, bigla siyang nagpasya na alisin o patayin muli ang chick, at sinabing siya ang magiging susi upang putulin ang ugnayan ni Kudo sa Kowloon. Sa kabila ng halos pagkahimatay sa takot, nagawa niyang manatiling kalmado at ipinaalala sa binata na hindi siya ang kaparehong Reiko na kinahumalingan nito noon, bago rin ipinaliwanag ang kanyang misyon na bumuo ng bagong buhay sa labas ng kung ano man ang kanyang orihinal na sarili. Mabuti na lamang at naging dahilan ito upang muling pag-isipan ni Yulong ang kanyang plano, kaya inabot niya ang mga tableta at hinilingan siya ng swerte bago tuluyang umalis. Sa kaparehong oras, nakapasok na si Miyuki sa Kowloon at diretsyong nagtungo sa lumang bersyon ng klinika ni Dr. Wong na ginagamit niya noong mga nakaraang taon. Sa kanyang paglabas pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Gwen upang makipag-usap, kaya nagpasya si Miyuki na magtapat kung bakit naging madali para sa kanya ang mag-navigate sa lungsod at ang galit na nagudyok sa kanya upang maghiganti kay Hebanuma para sa pagkamatay ng kanyang ina. Matapos siyang pakinggan, ipinaalala sa kanya ni Gwen ang kanyang pangako na susunod sa kanya sa kabila ng anumang bagyo, kaya nagpasya si Miyuki na itigil na ang pagtakbo sa kanyang pag-ibig at hinawakan ang kanyang mga kamay habang nakikinig naman si Yulong sa kanilang usapan. Ilang minuto pagkalipas nyon, nagsimula nang bumalik si Reiko sa opisina at nagtaka kung bakit siya lamang ang tanging hindi na-replicate tulad ng iba sa lungsod. Nang kalaunan ay makita niya si Kudo na basang-basa sa pawis habang nakaupo sa isang bangko, nilapitan niya ito upang tanungin kung ano ang plano nitong gawin sa Kowloon bago ipinakita ang mga tableta. Tumayo naman ang binata at nagtanong kung bakit bigla siyang naging napakaiba, dahil sa nakalipas na ilang linggo, siya ay naging isang paalala lamang ng pag-ibig na kanyang nawala. Tinanggap ng binata na baka siya ang problema, ngunit bigla itong nagdulot ng isang lindol sa buong lungsod, kaya napaluhod ang chick habang halos lahat ng tao sa Kowloon ay nagsimulang maglaho. Habang niyanig ng isang matinding lindol ang buong Kowloon at winawasak ang lungsod, sinubukan ni Gwen at Miyuki na tumakas mula sa mga nahuhulog na labi. Ngunit nang makita ang mas batang bersyon ni Miyuki at Yulong na tumatakbo patungo sa ina ni Miyuki, napagtanto nilang ang Jin Terra ay tuluyan ng nasisira at dahan-dahan silang naglakad palabas. Samantala, napagtanto ni Reiko na hindi niya nakasama si Kudo, kaya mabilis siyang tumakbo upang iwasan ang mga gumuguhong sahig. Sa kabila nito, nahulog pa rin siya sa lupa at lumubog sa isang malaking katawan ng tubig, hanggang sa ang kanyang goldfish ay magbigay sa kanya ng kakahang huminga sa ilalim ng tubig. Matapos niyang hilingin na dalhin siya kay Kudo, ang goldfish ay naging isang gabay at tinulungan siyang maglakbay sa tubig habang si Kudo naman ay nagsimula ng laro kasama ang mga matatandang nakalaro rin ni Reiko noon. Pagkalipas ng ilang minuto sa laro, sinimulan na ni Kudo na ibalik ang kanyang mga imaginary friends, kaya si Mr. Chan, na tanging totoong tao doon, ay nagpasalamat sa kanya sa pagkakataong maranasan muli ang kanyang lumang buhay bago tumayo at umalis sa lungsod. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nakarating si Reiko sa opisina at nakitang naglalaho na rin si Lee, kaya tinanggap niyang ito na marahil ang katapusan bago lumabas sa hagdanan upang makita si Kudo. Umakyat siya sa hagdan at nagbukas ng pinto patungo sa isang sinehan, kung saan umupo siya at pinanood ang kwento ng buhay ni Kudo. Isang araw bago pumanaw ang kanyang orihinal na sarili, lumabas sila upang kumain tulad ng dati. Habang patuloy nilang pinag-uusapan ang paggiba at kung paano kailangang lumipat ng lahat, patuloy niyang binabanggit na gusto niyang matapos ang kanyang tag-init tulad ng bawat araw dahil isang araw na lang ang natitira bago ang katapusan ng buwan. Sa isang pagkakataon, biglang nag-propose si Kudo sa kanya, at nang tanungin ng chick kung hindi nito narinig ang lahat ng sinabi niya maghapon, ipinaliwanag ng binata na ang biglaang pagtatanong ay hindi naman maituturing na pagsira sa kanyang perpektong tag-init.
Pagkalipas ng ilang oras sa Goldfish Tea House, sinabihan siya ng chick na maghintay hanggang sa susunod na araw para sa kanyang sagot, ngunit kumuha pa rin ng litrato si Gwen dahil ito ay isang espesyal na okasyon. Kinaumagahan, dumating si Kudo sa kanyang tirahan upang makuha ang sagot, at matapos ang ilang minutong pagkatok, pumasok siya sa loob at nadurog ang kanyang puso nang makita ang chick na nakahandusay sa upuan sa labas. Hindi nagtagal pagkatapos nito, natapos ang paggiba, ngunit bumalik pa rin si Kudo sa lungsod pagkalipas ng 2 taon dahil hindi niya pa rin matanggap ang nangyari. Nang sa wakas ay mahanap niya ang lugar nito at makita ang salamin nito sa sahig, lumuhad siya at sinimulang sisihin ang sarili sa lahat, ngunit ito ang nag-trigger sa Jean Terra at ginawang isang kopya ng kanyang mga alaala ang buong lungsod. Sa sumunod na sandali, nakita niya si Reiko na natutulog sa kanyang kama at pinigilan ang sarili na hawakan lamang ang buhok nito bago umalis sa apartment. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula siyang mamuhay na parang walang nangyari, ngunit alam niyang inuulit niya lang ang tag-init kung kailan niya ito nakilala dahil hindi pa siya handang magpakawala. Matapos ang palabas, pareho silang nagtungo sa Goldfish Tea House, at sinimulan ni Kudo sa pag-amin na hindi niya talaga lubos na nakilala ang orihinal na Reiko, na marahil ang dahilan kung bakit hindi ito na-replicate tulad ng iba. Matapos din niyang aminin na ang paghahanap sa kanyang tunay na sarili ay isa lamang paraan upang patunayan na siya ay ibang tao para sa kanya, sinabihan siya ng chick na harapin ang katotohanan at inakay siya sa pinto ng kanyang apartment bago sinabing kailangan niyang pumasok ng mag-isa. Sinabi naman ng binata sa kanya na hindi niya kailanman kailangang magpatunay ng kahit ano dahil iba na siya simula pa lamang sa unang sandali na nakita niya itong natutulog sa kama. Habang tumatalikod ang chick upang umalis, pumasok si Kudo sa apartment upang kausapin ang kanyang dating sarili at inaming ang lahat ng inulit na tag-init ay walang mababago, bago tuluyang nagpakawala at tinanggap ang lahat ng sakit na pinagtatagwan niya. Samantala, nakakita si Reiko ng isang pusa sa kanyang paglabas at sinundan ito sa isang madilim na eskinita, kung saan nakita niya ang gabing kinuha ng kanyang orihinal na sarili ang mga tableta at nagpasyang wakasan ang sariling buhay. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nagpasya siyang maglakad palabas ng lungsod, kahit pa nangangahulugan ito ng tuluyang paglalaho. Ngunit matapos siyang humakbang palabas at mapagtantong buo pa rin ang kanyang katawan, patakbong lumapit si Yao Mei upang yakapin siya at sinabihan sila ni Yulong na maghintay sa labas ng lungsod dahil hindi na nila ito nakikita. Lumingon sila upang tingnan kung darating din si Kudo, ngunit matapos sabihin na kailangan pa nitong maglaan ng oras upang ayusin ang lahat, nakita ni Reiko ang kanyang goldfish na nahihirapang huminga at mabilis na sinubukang iligtas ito habang sina Miyuki at Gwen ay nakalabas na rin sa lungsod. 2 taon ang nakalipas, nagising si Reiko sa kanyang tirahan sa Hong Kong at natapos ang isa pang araw ng trabaho sa isang travel agency bago tinawagan si Yao Mei upang alamin kung kailan ito darating para sa hapunan. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nakarating na siya sa restaurant at nagpasyang magpalipas ng oras gamit ang isang libro. Ngunit biglang dumating si Kudo at humingi ng paumanhin dahil natagalan siya sa pag-aayos ng lahat ng bagay. Sa sandaling iyon, inihain ng waitress ang pagkaing in-order ng chick, kaya sinimulan ng binata ang kumain habang nakikipagkwentuhan sa kanya. At dito na nagtatapos ang season 1 ng anime na ito. Maraming salamat sa panonood. Mag-comment lamang ng more uploads kung nais nyo pa ng susunod na bahagi, at huwag kalimutang i-turn on ang post notifications pagkatapos mag-subscribe para maging una sa mga susunod pang mga videos. Maraming salamat!